Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3401-3420. Kabanata 3401. Ang tatlong ministro. Nang makita nila ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, ang mga ekspresyon ng mga matatanda ay lubhang nagbago. Magalang nilang binati, Master Solocas. Ang taong dumating ay isa sa tatlong pinakamakapangyarihang tao sa loob ng Ecclesiastic Order, Deputy Minister Solocas. Ang autoridad ng Ecclesiastic Order ay nasa kamay ng tatlong lalaki, isang ministro at ang kanyang dalawang deputy minister. Isang deputy minister ang in charge sa Holy Guild. Para sa isa pa, pinangasiwaan niya ang Medical Guild, Military Guild, at ang iba pang guild. Gayunpaman, ang autoridad ng ministro ay sumasaklaw sa buong kautusan. Mga mahal kong kaibigan, matagal na tayong nagkita. Ngumiti si Solocas. Master Solocas, maaari ba akong maging matapang na magtanong kung nasaan ang ministro? Maliwanag, naroon sila upang makita ang pinuno ng Ecclesiastic Order, ang ministro. Matagal nang nawala ang ministro, at wala akong ideya kung nasaan siya. Marahil, naabot na niya ang pinakamakapangyarihang estado. Sinabi ni Solocas. Namangha ang mga matatanda. Ang ministro ay ang pinuno ng Ecclesiastic Order at sinasagisag ang kisame ng kanilang kapangyarihan bilang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang lahat. Dahil sa pagiging misteryoso niya noon pa man, hindi nakakagulat na walang nakakaalam kung nasaan siya. Tungkol kay Master Yusuf, abala siya sa paggawa ng mga table tasks, at hindi sasali sa amin, dagdag ni Solocas. Pinamunuan ni Yusuf ang Medical Guild at walang kapantay pagdating sa medisina. Gayunpaman, nadama ng mga matatanda na si Solocas lamang ay sapat na para sa kanilang mga layunin, dahil kinokontrol niya ang Holy Guild. Hanggat ang Holy Guild ay lumabas mula sa pag-iisa, ang natitirang bahagi ng Ecclesiastic Order ay susunod. Matagal na talaga, Master Solocas. Mukhang naging mas makapangyarihan kasi mula noong huli tayong nagkita. Sagot ng matanda sa East Pavilion. Hindi ka masyadong masama sa sarili mo at mukhang mas malakas ka ngayon. Anyway, bakit mukha kang masungit? Tanong ni Solocas. Master Solocas, sa palagay ko ay hindi mo narinig, ngunit ang Ecclesiastic Order ay nasa malaking problema. Ang aming mga disipulo, ang nangungunang 10, ay napatay na lahat, habang ang aming 4 na batong panulok na mga kasangkapan ay nasamsam din. Ikinwento ng mga matatanda ang buong sitwasyon kahit alam nilang alam na ito ng Holy Guild. Sa kabila ng kanilang pag-iisa, mahusay silang konektado sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa katunayan, mas alam pa nila kaysa sa mga matatanda. Oh, ganoon ba? Damn it, paano nagagawa ng isang unggoy mula sa labas ng mundo ang napakaraming problema? Galit na galit si Solocas. Ang mga matatanda ay sumagot ng isang buntong hininga, ngunit ang unggoy na ito ay napakalakas. Kung tutusin, hindi kami magkatugma sa kanya. Isa pa, wala kaming naiintindihan tungkol sa kanya o kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, kailangan natin ang Holy Guild para i-deploy at pag-isahin ang Ecclesiastic Order para labanan siya. O kung hindi, tayo ay yerakan sa ilalim ng kanyang paa. Tanong ni Solocas, sigurado ka bang gusto mo iyon? Siyempre, ang isang desperado na sitwasyon ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Ang Ecclesiastic Order ay nahaharap sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito. Tama, kailangan nating magkaisa ang utos. Ang iba pang matatanda ay nakipag-ugnayan sa mga natitirang paksayon para pag-usapan ito, sagot ng grupo. Ngumisi si Solocas, maaaring i-deploy ang Holy Guild, at maaari kong pag-isahin ang Ecclesiastic Order. Gayunpaman, dapat mong malaman na kapag ang pagkakasunod-sunod ay muling pinagsama, hindi na natin ito mapaghihiwalay kailanman. Isa lang ang pagkakataon mo. Natigilan ang mga matatanda, dahil sa kung gaano sila nabulag sa paghihiganti, hindi nila binigyan ng nararapat na pagsasaalang-alang ang bagay.
Sa sandaling iyon, ang Ecclesiastic Order ay nahati sa daan-daang paksayon na may iba't ibang laki, kung saan ang lahat ay lumawak sa walang pigil na paraan. Sa pagdeklare ng kapangyarihan sa anumang nasakop nila, sila ay mga Panginoon ng kanilang sariling kapalaran, namuhay ng komportable, at nagtamasa ng napakalaking kalayaan. Kung sakaling magkaroon ng muling pagsasanib, sila ay maa-absorb sa orihinal na siyam na guild. Bukod dito, kailangan nilang sundin ang Holy Guild at paghigpitan ng awtoridad nito, na hindi nila gusto. At top of that, once na nagkabalikan sila, hindi na sila papayagang maghiwalay ulit. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kasunduan sa ministro. Ang sino mang gustong umalis pagkatapos ng muling pagsasama ay parurusahan ng kamatayan. Dahil dito, nagsimulang magpalitan ng tingin ang mga matatanda. Tumawa si Solocas. Mas mabuting pag-isipan mo ng maayos ang bagay na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3402. Ang banal na guild ang pinakamalakas. Hindi man lang siya nababalisa, na para bang kontrolado niya ang sitwasyon. Master Solocas, nagpasya kaming ituloy ang muling pagsasama-sama. Kailangan nating gawin lahat para mapuksa si Levi. Kapag natapos na ang reunification, susundin natin ang Holy Guild at hindi na natin iisipin na humiwalay. Nagkasundo ang lahat na kailangan muna nilang patayin si Levi. Pagkatapos ng lahat, ang nangungunang sampung ay itinuring na kanilang pagmamalaki, habang ang mga batong panulok na banal na kasangkapan ang kanilang pundasyon. Sa pagkakaroon lamang ng dalawang iyon ay patuloy na lumawak ang apat na pavilion. Ngunit ngayon, nawala na sa kanila ang lahat, pati na ang kanilang kinabukasan at pundasyon. Ang tanging nakikita ng mga matatanda ay isang madilim na hinaharap, kaya't ang kawalan ng direksyon. Dahil ito ay isang pakiramdam na mas masahol pa kaysa sa pagkawala ng kanilang mga buhay, hindi sila nag-iisip na magsumite sa ilalim ng pamumuno ng Holy Guild. Ang mahalaga lang sa kanila ay patayin muna si Levi. Malinaw na nilalamon ka na ng galit mo sa unggoy na iyon. Nakapagtataka kung paano ito naabot ng unggoy nang madali nang maging ang CITES ay nabigo na pag-isahin ang Ecclesiastic Order. Thirst. Ngayon, nakaka-curious ako na makita kung gaano kalakas ang unggoy na iyon. Ngumisi si Solocas. Ang mga matatanda ay napuno ng tuwa. Master Solocas, nangangahulugan ba ito na sumasang-ayon ka? Paanong hindi? Kung uupo ako, ang Ecclesiastic Order ay sisirain ng unggoy na iyon sa halip na ng CITES. Sa makatuwid, ang banal na guild ay magpapakalat at magkakaisa sa Ecclesiastic Order. Kapag nakuha na natin ang ating lakas, magpapatuloy tayo sa paglipol sa kanya. Malungkot na pahayag ni Solocas. Boom! Habang ang isang nakakatakot na aura ay pumailan lang sa kalangitan, ang mga maitim na ulap ay nagtipon habang ang nakakagigil na presyon ay bumaba sa mga matatanda. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ni Solocas ay naging dahilan upang biglang magbago ang mga ekspresyon ng mga matatanda, dahil siya ay naging mas malakas kaysa sa inaakala nila. Isa pa, lalo silang nabigla nang makita ang ilang mga binata mula sa malayo. Maliwanag, ang Holy Guild ay nagtaas ng ilang napakalakas na paladin. Ipinapalagay ng mga matatanda ng apat na pavilion na sila lamang ang nasa loob ng Ecclesiastic Order na mayroong paladin sa anyo ng top 10. Malinaw na mali sila, dahil ang Holy Guild ay nagsanay ng ilan sa kanila. Ang pinakamahina sa kanila ay may katumbas na kapangyarihan nina Flavius at Riley. Ang nakakatakot na paghahayag ay kabaligtaran ng kung ano ang kanilang impresyon. Akala nila ay walang nagawa ang Holy Guild matapos magtago sa pag-iisa sa lahat ng ito. Walang sino man ang maaaring mag-isip na sila ay tahimik na lumalawak sa pamamagitan ng pagpapataas ng paladins at pagpapalaki ng kanilang lakas sa isang antas na mas mataas kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi iyon ang oras para magulat, dahil ang banal na guild ay lalabas sa pag-iisa upang pag-isahin ang Ecclesiastic Order. Kung ganoon, babalik tayo kaagad at maghahanda upang ang Ecclesiastic Order ay magkaisa sa pinakamaikling panahon. Dahil sa pananabik na makapaghiganti, ang mga matatanda ay nagmadali nang matanggap ang salita ni Solocas. Mula noon, nagkaroon ng kaguluhan, dahil ang matagal ng lihim na Ecclesiastic Order ay muling pagsasama-samahin ng Holy Guild. Ito ay isang pag-unlad na hindi inaasahan ng sino man at hindi magiging posible kung wala si Levi. Sinabi ni Solocas sa paladins ng Holy Guild,
kapag lumabas ang Holy Guild mula sa pag-iisa, dapat mong samantalahin ang pagkakataon na magsanay. Sa ngayon, dismiss ka na. Oo, guro. Nang mawala ang mga paladin, isang napakagandang babae ang lumitaw sa tabi ni Solokas. Sinabi niya, hindi pa ngayon ang pinakamagandang oras para magpakita ang Holy Guild. Nakatingin sa malayo, sumagot si Solokas, ang una kong naisip ay maghintay, ngunit hindi mo ba naisip na ang pagkakataon ay dumarating na? Pakiramdam ko ay may naghahasik ng alitan sa pagitan ni Levi at ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, nagbigay ito sa amin ng pagkakataong pag-isahin ang kaayusan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, idinagdag ng babae, mukhang ganoon ang pakiramdam, dahil sila ang unang dumating sa amin. Pagkatapos ay nagtanong siya, gayunpaman, paano kung si Levi ay masyadong malakas para sa atin? Imposible para sa sino man na maging mas malakas kaysa sa Holy Guild. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3403. Ako ang ganap na awtoridad. Si Solokas ay puno ng kumpiyansa sa kabila ng kaalaman kung gaano katigas si Levi. Kung ganoon, ang Holy Guild ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa naisip ko. Ipapaalam ba natin kay Master Yusuf ang bagay na ito? Tanong ng ginang. Umiling si Solokas. Hindi na kailangan. Siya ay engrossed sa paggawa ng mga table tasks at hindi mag-abala tungkol sa mga ganitong bagay. Bukod dito, mayroon akong ganap na awtoridad sa loob ng Ecclesiastic Order at hindi ko na kailangang sumangguni sa iba. Sa kanyang mga kamay sa likod, isang mapagmataas na tingin ang bumaba sa kanyang mukha. Nga pala, kamusta na ang kalagayan ng anak ko? Tanong niya. Napangiti ang ginang. Magaling siya. Mas mahusay kaysa sa inaasahan ko, sa totoo lang. Ma'am Ham, wala akong dapat ipag-alala kung ganoon. Habang nakatingin siya sa abot tanaw, kumikinang ang mga mata ni Solokas. Sa wakas, pag-isahin ko ang Ecclesiastic Order. Samantala, mabilis na ipinakalat ng mga matatanda ang balita ng Holy Guild na ipinakalat upang pag-isahin ang Ecclesiastic Order, na nagdulot ng kaguluhan sa daan-daang paksayon sa loob nito. Sa katotohanan, ang karamihan sa mga paksayon ay hindi pabor sa muling pagsasama-sama. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng kanilang mas maliit na impluwensya, mayroon silang lahat ng kalayaan na palawakin ayon sa gusto nila. Isa pa, nakasanayan na nilang mamuhay ng walang hadlang. Dahil matagal nang nasira ang Ecclesiastic Order, maraming paksayon ang tutol sa muling pagsasama-sama. Gayunpaman, mayroong dalawang isyu sa kamay. Una, pinahiya ni Levi ang bawat tao sa Ecclesiastic Order. Sa makatuwid, ito ay naging isang bagay ng karangalan. Pangalawa, hanggat sinusuportahan ng mas malalaking paksayon ang muling pagsasama-sama ng utos ng Holy Guild, ang mas maliliit na paksayon ay walang aktwal na sasabihin sa bagay na ito. Dahil dito, tanggayan na lamang sila ng tubig. Sa loob lamang ng isang araw, inorganisa ng mga elder ng 4 na pavilion ang kalahati ng mga paksayon sa loob ng order. Kasabay nito, maraming iba pang maliliit na paksayon ang lumapit upang talakayin ang usapin ng muling pagsasama-sama. Kung tutuusin, walang kabuluhan ang kanilang pakikibaka laban sa kagustuhan ng mas malalaking paksayon. Kung tumanggi silang lumipat sa lockstep, haantong sila sa laban sa iba. Ang mga pagpipilian ay sa pagitan ng pagsali sa muling pagsasama o pagkalipol. Lalo na sa pag-usbong ng Holy Guild mula sa pag-iisa, walang nang-ahas na sumuwi sa takot na mawalan ng buhay. Sa makatuwid, ang proseso ng reunification ay inaasahang matatapos sa isang araw. Ang natitira na lang ay para kumilos ang Holy Guild. Sa sandaling iyon sa East Pavilion, maraming kinatawan ang nagtipon upang pag-usapan ang muling pagsasama-sama at kung paano haharapin si Levi. Natural, hindi pinalampas ni Gloria ang ganoong mahalagang kaganapan. Siya at ang kanyang Panginoon, si Linda Gaston, ay naroroon din sa pulong. Sa pagtingin sa lahat ng mga kinatawan na nagtipon, siya ay ngumisi ng matamis. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi ko inilipat ang mga bagay. Sa lalong madaling panahon, kapag ang Ecclesiastic Order ay opisyal na nakikipagdigma kay Levi, binibigyan nila siya ng maraming oras upang palakasin ang sarili, dahil walang sino man ang magbibigay pansin sa kanya. Sa oras na napansin nila, nakuha na niya ang kanyang mga kamay sa lumalamon na espiritual na buto at sumisipsip ng napakalaking dami ng enerhiya.
With that, walang makakapidyo sa kanya. Levi, sigurado akong hindi mo makikita ang pagdating nito. Naghanda ako ng isang malaking regalo para sa iyo. Sa lalong madaling panahon, mararamdaman mo ang tunay na lawak ng kapangyarihan ng Ecclesiastic Order. Bilang karagdagan, si Gloria ay nagsimulang magkaroon ng mga disenyo sa Holy Guild dahil iyon lamang ang lugar na hindi naabot ng kanyang impluwensya. Pagkatapos ng lahat, mula nang malaman niya ang mga ito, hindi pa sila nagpakita noon. Sa kabila nito, tiwala siyang magagamit niya ang mga ito para lumaki ng napakalakas na kaya niyang Year-Okan ang utos sa ilalim ng kanyang mga paabalang araw. Ang Holy Guild, masyadong, ay hindi makakatakas. Kapag ang Holy Guild at Levi ay naglaban sa isa't isa, siya ang magiging pinakamalaking benepisyaryo. Master, bakit wala tayong nakikitang taga North Pavilion? Hindi ba dapat narito na ang lahat ng 5 pavilion? They form the core of the Ecclesiastic Order after all, hindi napigil ang itanong ni Gloria habang pinagmamasdan ang paligid. Ngumuso si Linda, malapit ang North Pavilion kay Levi. Marahil, naghahanap sila upang ipagkanulo ang utos. Iyon ay magiging isang lubos na kahihiyan. Pinagalitan ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3404. Ang North Pavilion ang kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na ibinalita niya ang bagay na iyon sa harap ng iba. Isa pa, ang lahat ng naruroon ay kinatawan ng kani-kanilang paksayon. Sa halip na pumasok sa paksa, ang ginawa niya ay paalalahanan ang lahat ng katotohanan na wala ang North Pavilion. Iyon lamang ay sapat na upang itanim ang ideya na sila ay mga traidor sa Ecclesiastic Order. Bahagi lahat ng plano niya na kunin muna sa Ecclesiastic Order ang North Pavilion. Ayaw niya itong personal na i-propose dahil sa pangangailangan na maging low profile. Sa isip, gusto niyang baliwalain siya ng lahat at makita siyang walang tao. Dahil dito, kailangan niyang umasa sa ibang tao para magmungkahi. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya sinasadyang kinaladkad ang kanyang amo sa kanyang balak. Sa sandaling iyon, ang 6 na matatanda ng East Pavilion ang naghohost ng pulong. Sa oras na ito bukas, ang Ecclesiastic Order ay magkakaisa. Kasabay nito, lalabas si Master Solocus sa mundo kasama ang Holy Guild para ibalik ang kaayusan. Kapag nangyari iyon, lahat kayo ay dapat sumunod sa kanyang utos, dahil isa lang ang layunin natin, iyon ay ang patayin si Levi. Ang mga matatanda ng East Pavilion ay bihasa sa paggawa ng karamihan. Ilang salita lang ay sapat na para magalit silang lahat. Kamatayan kay Levi. Kamatayan kay Levi. Mabilis na natapos ang pagpupulong. Nang aalis na ang lahat, sabay-sabay na tumayo si Linda at ang ilang iba pa. Teka, kuya, may sasabihin ako. Ang libu-libong mga kalahok ay lumingon sa kanyang direksyon. Ano ito? Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ng matatanda. Elder, tungkol sa iyong pag-aangkin na ang lahat ng mga paksayon ay muling magsasama-sama, sa tingin ko ay imposible iyon, iginiit ni Linda. Tama na. Imposible. May isang paksayon na tatanggi, unti-unting dinagdagan ng iba. Yan ang North Pavilion. Ang pagiging malapit nila kay Levi ay ginagawa silang mga taksil na tumalikod sa utos. Talaga, hindi problema kapag ang ating mga paksayon ay nag-aaway sa isa't isa sa loob. Ang mga casualty mula sa gayong mga pagkakataon ay katanggap-tanggap pa nga. Ngunit ngayon na kailangan nating harapin ang isang panlabas na kaaway, ang North Pavilion ay gumawa ng pagtataksil sa pamamagitan ng pagtayo kasama nila. Ipinahiya ng North Pavilion ang utos. Ayos lang kung pinagtaksilan nila ang utos sa CITES. Ngunit sa huli, pinili nilang gawin ito sa unggoy na iyon. Hindi ba sila nahihiya sa sarili nila? Sa sandaling iyon, ang mga manunood na itinanam ni Gloria ay nagsalita at naghagis ng walang basehang mga akusasyon sa North Pavilion, na ikinagalit ng lahat ng naruroon. Tama na. Ang North Pavilion ay nagtaksil sa Ecclesiastic Order. Ang North Pavilion ay naging isang kahihiyan para sa pagkilos bilang mga lapdog ni Levi. Sa aking pananaw, kailangan nating sirain sila. Unti-unti, nagsimulang talakayin ng lahat kung paano buburahin ang North Pavilion, dahil hindi matitiis ang kanilang kahihiyan sa utos. Ang tatlong marunong ay nagdulot ng kahihiyan sa atin. Paano sila magpapasakop sa isang unggoy? Hindi pa ako nakakita ng mga walang kabuluhang duwag. Sila ay walang iba kundi isang kahihiyan.
Ang mga matatanda ay nananaghoy. Iniisip ko lang kung sino ang nawawala sa amin. North Pavilion pala yon. Sa pagiging absent sa isang napakahalagang oras, nagpasya ba silang ipagkanulo ang utos? Sige na. Dahil pinipilit nilang maging lapdog ng iba, sila ang unang malipol kapag natapos na ang muling pagsasama-sama. Sigurado akong si Master Solocos ay darating sa parehong conclusion kapag narinig niya ang tungkol dito. Ang mga matatanda ay nagkaroon ng kanilang isip. Gayunpaman, ilihim mo muna ang bagay na ito. Babalik tayo dito kapag na-deploy na ang Holy Guild. Sa ganoong paraan, mahuhuli natin sila ng biglaan. Higit pa rito, dapat tayong magpadala ng isang tao sa North Pavilion na may dahilan na pag-usapan ang muling pagsasama-sama upang hindi sila maghinala ng isang bagay. Naiintindihan. Nang mabalitaan niya na ang North Pavilion ang pinupuntirya ngayon, napangiti si Gloria. Hanggat maalis sila, mawawalan ng mahalagang kakampi si Levi. Hindi na siya magkakaroon ng akses sa anumang impormasyong nauugnay sa Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3405. Isang bato at isang matigas na lugar. Nang masira ang Ecclesiastic Order, ang lahat ng iba't ibang paksayon ay kumilos ng hiwalay sa isa't isa. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung umiiral ang North Pavilion o wala. Ngunit ngayon na ang lahat ay magsasama-sama at sakupin si Levi, iba ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Levi ng impormasyon, ang North Pavilion ay kumilos na parang mga mata niya. Sa makatuwid, kinailangan silang maalis upang matigil ang daloy ng impormasyon kay Levi. Ang paggawa nito ay magbibigay kay Gloria ng mas maraming puwang para makapagmanyobra. Makokontrol niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng paminsan-minsang paggamit kay Floyd para maghatid ng impormasyon tungkol sa utos. Sa makatuwid, ang North Pavilion ay kailangang itapon. Samantala, nalaman ng North Pavilion na ang iba pang malalaking paksayon ay sumang-ayon sa muling pagsasama-sama. Nakatayo sa harap ng tatlong sage, nagtanong si Doran, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung hindi tayo makikilahok sa muling pagsasama-sama, masasabihan tayong mga traidor. Natatakot akong lahat, pati ang Holy Guild, ay atakihin tayo dahil doon. Gayunpaman, kung kami ay sasang-ayon dito, kailangan naming labanan si G. Garrison, hindi ba't nakulong tayo sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar? Pakiramdam ni Doran at ng kanyang mga kasama ay naliligaw dahil sa imposibleng suliranin na kanilang kinaroroonan. Maging ang tatlong sage ay nagbahagi ng kanilang damdamin. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mahabang sipol. Nang marinig nila ang tunog, napangiti ang tatlong sage. Ito pala ay ang tatlong matatanda ng South Pavilion, na nasa pinakamabuting termino sa kanila. Ang tatlong sage ay nagtanong, mahal kong mga kaibigan, kumusta na kayo? Huwag mo na akong simulan. Napatay na ang dalawang alagad na maingat nating inayos. Higit pa riyan, ang ating banal na kasangkapan, ang Tear of Grace, ay nawala na rin. Napabuntong hininga silang tatlo. Natigilan ang tatlong sage. Agad na sumabad ni Doran, mga elder, actually. Bago niya maipaliwanag sa kanila na wala itong kinalaman kay Levi, pinigilan siya ng tatlong matalino. Mga matandang kaibigan, lubos kaming nakikiramay sa inyong pinagdaanan, sabi ng tatlong sage. Alam nila na sasabihin ni Doran sa mga matatanda na walang kasalanan si Levi. Maaari mong sabihin iyon kahit kanino, ngunit hindi ang mga mula sa Ecclesiastic Order, lalo na ang mga biktima at napupuot kay Levi hanggang sa kaibuturan. Hinding-hindi sila maniniwala na inosente si Levi. Mga mahal kong kaibigan, mangyaring ibahagi sa amin ang dahilan ng iyong pagbisita. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa muling pagsasama-sama ng Ecclesiastic Order. Nandito kami dahil dyan, paliwanag ng tatlong matatanda. Ang tatlong sage ay natigilan sa kanilang narinig, dahil nagulat sila na ang ibang mga paksayon ng Ecclesiastic Order ay hindi pa sila traidor. Magandang balita ito, dahil miyembro sila ng Ecclesiastic Order, natural na ayaw nilang ma-ostracize. Ngayong pinag-iisa na natin ang lahat ng paksayon, ang North Pavilion ay dapat ding magpakita ng magandang halimbawa. Mungkahi ng matatanda. Sa muling pagsasama-sama ng Ecclesiastic Order, hindi ba kailangan nating patayin si Levi kasama nila? Ang mga miyembro ng North Pavilion ay nasa isang dilema.
Nang makita ng tatlong matatanda ng South Pavilion ang awkward na ekspresyon ng kanilang mga host, ngumiti sila. Actually, ang kailangan mo lang gawin ay pumayag sa reunification. Hindi mo na kailangang gumawa ng iba pa. Kung ayaw mong lumaban, edi sana. Pagkatapos ng lahat, ang aming prioridad ay upang magkaisa ang kaayusan at hindi ipadala ang lahat sa labanan. Dahil ang kanilang layunin ay panatilihin ang North Pavilion sa kanilang panig, handa silang gumawa ng mga konsesyon batay sa mga alalahanin ng huli. Kung ganoon, sinusuportahan namin ang muling pagsasama-sama ng Ecclesiastic Order, sabay na sumang-ayon ang tatlong sage. Siya nga pala, lalabas ang Holy Guild mula sa pag-iisa bukas. Sa makatuwid, ang bawat pangkat ay kailangang magpadala ng mga kinatawan upang batiin sila at lumahok sa seremonya. Kayong tatlo kasama ang isa pang kinatawan ng North Pavilion ay kakailang ganing dumalo, paliwanag ng tatlong matatanda. Huwag kang mag-alala, pupunta tayo doon. Sige, ngayong naabisuhan ka na namin, ipagpapatuloy namin ang pag-abiso sa iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3406. Assassination of the North Pavilion. Dahil doon, sabay-sabay na umalis ang tatlong matatanda ng South Pavilion. Samantala, ang tatlong sage ay hindi naghinala ng anuman. Kung sino pa man ang dumating para imbitahan sila sa event, lalago ang kanilang mga hinala. Gayunpaman, dahil sa kanilang malapit na relasyon, ipinalagay ng tatlong sage na ang imbitasyon ay pinalawig ng may mabuting hangarin, lalo na kapag ang mga tuntunin ay naayos upang mapaunlakan sila. Tapos na. Sumang-ayon ang tatlong sage. Sa panahon ng kasiyahan para sa muling pagsasama-sama bukas, patayin ang lahat mula sa North Pavilion. Lingid sa kaalaman ng mga nasa North Pavilion, isang bitag ang itinakda para sa kanila. Samantala, nahihirapan si Levi sa kanyang paghahanap. Saan natin hahanapin ang CITES? Ang pag-asa lamang sa kanyang mga nasasakupan ay hindi sapat. Dati, maaari siyang umasa sa mga pangunahing paksayon para sa kanyang paghahanap, dahil ito ay isang bagay na mas pamilyar sa kanila. Ngunit ngayon, hindi na iyon posible bilang Ecclesiastic Order at siya ay mortal na kaaway na ngayon. Nang gumaling ng maayos si Asher Dragon at ang kanyang mga kasama, lumapit sila kay Levi. Boss, bakit hindi tayo tumigil sa paghahanap? This feels meaningless, reklamo nila. Matapos gugulin ang kanilang oras sa pagpapagaling, nagsimula silang matuto kung paano bumitaw. Asher Dragon, ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Kung hindi natin sila mahanap, iisipin nilang mahina tayo at patuloy tayong binubuli. Sa katunayan, sina Forlivia at Floyd ang kanilang susunod na target. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa kanila ay maaaring ma-neutralize ang banta. Higit pa rito, tiyak na hindi ko hahayaang hindi maparusahan ang sinumang nanakit sa aking mga kasama. Ang sinumang may pananagutan sa pagnanakaw ng kanilang espiritual na mga buto ay dapat magbayad. Umungol si Levi. Tama ka, hindi natin maaaring hayaang mag-slide ang usapin. Guro, imbestigahan natin ang bagay na ito, at huhugutin natin ang CITES sa alinmang butas na kanilang pinagtataguan. Deklara ni Floyd sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Sige. However, all of you have to be careful, as we are not still enough, paalala ni Levi habang nakatingin sa kanila. Umiling si Asher Dragon bilang pagbibitiw. Sa kasamaang palad, wala tayong maitutulong kung wala tayong gagawin. Asher Dragon, bakit hindi ko ituro sa inyo ang aking diskarte at lahat kayo ay maaaring subukan ang pagsasanay dito? Nagmungkahi si Forlivia. Nang marinig ang mungkahi, napuno ng pag-aalala si Floyd. Hindi. Ang pamamaraan ng Forlivia ay hindi angkop para sa amin. Kung sanayin natin ito, pupunta tayo. Nang mapagtantong may sasabihin siya na hindi niya dapat sabihin, biglang tumigil si Floyd. Kung sasabihin ko sa kanila na magagalit sila, malalantad si Gloria at malalaman ng lahat na natutunan niya ang pamamaraan ni Forlivia mula sa akin nang walang pahintulot. Nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lahat, nag-iba ng taktika si Floyd. Forlivia, isipin mo na lang kung gaano kalakas ang teknik mo. Isinasaalang-alang na mahina pa rin ang Asher Dragon at ang iba pa, natutunan ang iyong diskarte. Baka sobra na sa kanila. Bukod, ang Asher Dragon ay dapat manatiling nakatuon sa pagbawi. Para sa iba,
Kami na ang bahala sa kanila. Nakapag-isip si Floyd at mabilis na inilihis ang atensyon ng lahat. Tumanggaw si Asher Dragon. Sige na. Patuloy kaming magpapagaling at hindi haad lang sa iyong paraan. Samantala, hindi napigilan ni Gloria ang mapangiti nang makita ang takbo ng lahat ayon sa plano. Sa loob ng corpse pit, ang Bone Grandmaster ay nagsimulang magtrabaho kasama ang mga katulong na itinalaga sa kanya ni Gloria. Kabilang sa mga ito ang mga Bone Master at mga piling tauhan ng medikal. Tungkol sa listahan ng mga bagay na ibinigay sa kanya ng Bone Grandmaster, pinapunta niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin sila. Habang ang top 10 ay nakuha na, ang kanilang mga espiritual na buto ay malapit nang makuha. Dahil dito, ang pinagmumulan ng kanilang pagmamataas ay masisira. Habang nakatingin sila kay Gloria at sa Bone Grandmaster, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Please, bitawan mo na kami. Nakikiusap ako sa iyo. Marami na sa kanila ang humihingi ng awa. Pasimpleng ngumisi si Gloria, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng mayroon ka ay ililipat sa aking katawan, at hahabulin ko ang iyong target para sa iyo. Nga pala, may ipapakilala akong bago sa iyo bukas. Kinabukasan, ang Holy Guild ay lalabas mula sa pag-iisa. Kaya naman, lahat ng mga kinatawan mula sa iba't ibang paksayon ay natipon para sa kaganapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3407. Ang lokasyon ng ministro. Dahil wala ang ministro ng Ecclesiastic Order, kinokontrol ni Solocas ang buong kaganapan mula noong pinamunuan niya ang Holy Guild, na siyang pinaka-iginagalang at iginagalang sa kanilang lahat. Bawat isa sa 523 paksayon ng Ecclesiastic Order ay nagpadala ng mga kinatawan. Ang kinatawan ng North Pavilion ay ang 3 sages at 8 sa kanilang pinakamataas na ranggo na miyembro. Nang makita ng lahat ang presensya ng North Pavilion, nakahinga sila ng maluwag, dahil nasa tamang landas ang plano nilang paksain ang huli. Lalong napuno ng tuwa si Gloria dahil nakahanda na ang susunod na yugto ng kanyang plano. Sa sandaling iyon, 10,000 mga kinatawan ang nagtipon sa harap ng Grand Ecclesiastic Hall, ang lumang punong tanggapan ng Orden. Ang harapan ng Grand Hall ay napuno ng mga piling mandirigma ng Holy Guild. Nakatayo sa gitna si Solocas. Ang pag-survey sa napakaraming tao, ang kasuotan ni Solocas ay lumipad sa hangin. Ipinahayag niya, ngayon, ang Ecclesiastic Order ay nagkakaisa at babalik sa dati nitong kaluwalhatian. Napuno ng emosyon ang mga tao habang matamang nakatingin sa Grand Hall. Damang-dama nila ang matagal nang nawala na kaluwalhatian at pagmamataas na nagsimulang bumalik. Kahit na ang Ecclesiastic Order ay matagal nang nasira, sa lawak ng kanilang pakiramdam na comfortable sa kanilang kalayaan, kumulo pa rin ang kanilang dugo sa pananabik ng marami sa kanila ang nagsama-sama. Iyan ang ipinagmamalaki ng Ecclesiastic Order. Marami sa mga matatanda ang nakaligtaan ang mga araw na ang utos ay may ganap na kapangyarihan sa iba at madaling durugan ang kanilang mga kaaway. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makaramdam ako ng lakas ng loob. Maging ang mga mata ng matatanda ay kumikinang habang ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa pagmamalaki. Habang nagsimulang magsaya ang napakaraming tao, ang kanilang sigasig ay naging nakakahawa. Ang pagkawatak-watak sa daan-daang paksayon at kawalan ng pagkakaisa ang dahilan kung bakit tayo nabuli at natalo. Sa katunayan, pinayagan pa namin ang isang unggoy na sumakay sa amin ng magaspang. Nang pamunuan ng top 10 ang 10,000 kalalakihan upang ipagtanggol ang karangalan ng utos, sila ay napatay. Ito ay isang bagay na hindi natin matitiis. Sa makatuwid, kailangan nating magkaisa at ibalik ang mga guild noon. Sa pamamagitan ng pagiging isang entity muli, magiging sapat tayong malakas upang ipagtanggol ang ating sarili mula sa anumang panlabas na kaaway. Gaya ng inaasahan sa isang natural-born na leader, nagawa ni Solocas na pagalitan ang karamihan sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Pagsasama-sama, sa 10,000 tao na umaawit, ito ay isang tanawin upang pagmasdan. Ako, si Solocas, sa pangalan ng Holy Guild, ay nagpapahayag ng muling pagsasama-sama ng Ecclesiastic Order. Malapit na naming italaga ang lahat sa 9 guild sa loob ng pinakamaikling panahon. Ang mga pinuno ng mga guild ay hihirangin din sa lalong madaling panahon. Sa wakas,
inihayag ni Solocos ang pagkakaisa ng Ecclesiastic Order, na siyang pinakamalaking pag-unlad sa loob ng order sa maraming taon. Sa lahat ng ito, ipinapalagay ng lahat na ang Ecclesiastic Order ay muling magsasama-sama dahil sa CITES o iba pang mga lihis na angkan. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ng sino man na ito ay dahil sa isang tao mula sa labas ng mundo. Kapag naayos na ang lahat, ang una nating order ng post-unification ng negosyo ay patayin ang unggoy na iyon. Hindi nakalimutan ni Solocos na bigyan ng target ang karamihan. Patayin, patayin, patayin. Ang pinakapinipilit na bagay sa isip ng lahat pagkatapos ng katotohanan ay ang patayin si Levi. Sige, may tanong ka ba? Master Solocos, alam mo ba kung bakit wala ang ministro? At saka, bakit hindi rin dumadalo si Master Yusuf? Tanong ng isang tao sa audience. Kung tutuusin, ang ministro ang tunay na pinuno ng utos. Kaya, ang kanyang kawalan, kasama ng isa pang deputy minister, ay kakaiba sa lahat. Nako, si Master Yusuf ay gumagawa ng mahiwagang gamot, kaya hindi muna siya makakaalis sa kanyang istasyon. Tungkol sa ministro, umalis siya sa Holy Guild at naglakbay ilang taon na ang nakalilipas. Iyon ay marahil ang kanyang sariling anyo ng nag-iisa na pagsasanay. Sa ngayon, wala pang balita sa kanya. Sino ang nakakaalam, maaaring kasama mo siya sa sandaling ito o nagpunta sa labas ng mundo upang mapabilang sa mga unggoy na iyon. Pero huwag kang mag-alala, kung gaano siya konektado, tiyak na alam niya ang ginagawa namin. Hindi nagtagal, sinagot ni Solocos ang lahat ng tanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3408. Ang mga paladin ng banal na guild. Sige, may iba pa bang tanong? Kung hindi, may gagawin tayo. Biglang nahulog ang mga mata ni Solocos sa tatlong sage. Ay hindi. Sa sandaling tumingin si Solocos sa kanilang direksyon, napuno sila ng takot. Nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, nagsimulang magpanik si Doran at ang kanyang mga kasama. Ay hindi, pumasok kami sa isang bitag. Nagtiwala kami sa mga lalaki mula sa South Pavilion nang hindi pinag-isipan ang mga panganib. Sapat na ang relasyon nila ni Levi para maging sideline sila. Isa pa, hindi nila namalayan na may pagkana pala ito ng Yumoko ang mga organizer para lang imbitahan sila sa seremonya. Nawalan sila ng bantay dahil sa malapit na relasyon na ibinahagi nila sa South Pavilion. Sa katunayan, pinaalalahanan sila ni Levi na maging maingat sa huling pagdating niya. Sa huli, walang pakialam ang tatlong sage, iniisip na maaari nilang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon sa account na kanilang nabawi. Hindi bababasa. Ang pag-urong ay hindi isang problema. Ngunit ngayon, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa sandaling iyon, 10,000 masamang tingin ang bumungad sa delegasyon ng 11 North Pavilion, dahil naging kaaway na sila ng publiko. Habang ang hangin ay puno ng pagpatay na layunin, ang tatlong matatanda ng South Pavilion ay sumilay sa mahiwagang ngiti, na parang sasabihin sa mga mula sa North Pavilion na sila ay nahulog sa isang bitag. Walang sino man sa kanila ang umasa na ang seremonya ng pag-iisa ay magiging isang ambush. Bago ang Holy Guild ang manguna, ang bawat paksayon ay naging maayos sa kanilang sarili, maliban sa North Pavilion. Binaygo nila ako sa pagiging traidor mula sa pagiging lapdog ni Levi. Pinahiya nila tayong lahat. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay kasing haral ng mga Diyos. Paano natin hahayaan ang ating sarili na magpasakop sa isang unggoy lamang? Mula nang maitatag ang utos, hindi pa kami nakaranas ng gayong kahihiyan. Lahat, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sigaw ni Solocos. Patayin, patayin, patayin. Same time na nagsisigawan ang karamihan. Mabuti, huhugasan natin ang kahihiyan ng kanilang dugo. Utos ni Solocos. Pinahiyan yung tatlo ang utos sa pagtatrabaho sa unggoy na iyon. Kinaiinisan mo ako. Ipinakita ang kanilang tunay na kulay. Ang tatlong matatanda ng South Pavilion ay nagsimulang magpayo sa tatlong sage. Tumakbo. Dahil alam nilang hindi maiiwasan ang isang labanan, nagpasya silang sakupin ang inisyatiba. Boom! Ngayong ganap na nabawi ng tatlong sage ang kanilang lakas, pinakawalan nila ang kanilang kapangyarihan, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Kasunod nito, kinatay nila ang kanilang daan palabas upang magbukas ng landas para makatakas si Doran at ang iba pa.
Tandaan mo, kapag nakatakas ka, pumunta ka at hanapin si Levi. Siya lang ang makakapidyo sa pagkawasak ng North Pavilion. Bili ng tatlong marunong. Palibhasay na huli, ang tatlong sage ay nilayo na patayin ang kanilang daan palabas, naguluhin ang lahat ng iba pang matatanda. Walang sino man sa kanila ang umasa na ang tatlong sage ay nakabawi ng kanilang lakas ng ganoon kabilis at nagpakita ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. Talaga bang makakatakas sila? Gayunpaman, humagalpak ng tawa si Solocos sa malapit. Maliwanag, handa siya para sa kanilang mga pagtatangka na makawala sa pagkubkob. Nang makatakas si Doran sa karamihan at gustong tumakas, isang misteryosong grupo ng mga kabataan ang lumitaw at pinilit na bumalik si Doran at ang kanyang 7 kasamahan. Sila ay walang iba kundi ang mga paladin ng Holy Guild. Napabuntong hininga ang lahat nang makita nilang sumali ang grupo sa away. Walang nag-asam na ang Holy Guild ay magkakaroon ng mga paladin na mas makapangyarihan kaysa sa top 10. Sa katunayan, ang pinakamahina sa kanila ay kasing lakas nina Flavius at Riley. Samantala, nagningning ang mga mata ni Gloria nang matamaan sila ng mga mata nito. Nagtataka ako kung anong mga espiritual na buto ang ginagamit ng paladins ng Holy Guild. Ito ay magiging kahanga-hanga kung maaari kong makuha ang mga ito at makuha ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkaroon ng mga disenyo si Gloria sa Holy Guild. Matapos talunin si Doran, mabilis siyang pinalibutan at hinarap ang mga pag-atake sa lahat ng panig. Para naman sa tatlong marunong, sila ay itinutulak sa labanan ng iba pang matatanda at hindi makatakas. Parang hindi maiiwasan ang kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3409. Ang pagtatapos ng North Pavilion 3 Sages. Sumunod ka sa akin, salamat. Nais din magsanay ng mga paladin ng Holy Guild. Isa itong magandang pagkakataon na subukan ang ating mga kakayahan laban sa makapangyarihang North Pavilion 3 Sages kung gusto natin silang patayin. Sige, ipaubaya ko na sa iyo. Napaatras ng ilang hakbang ang mga elder. Ang mga paladin ng Holy Guild ay agad na sumugod sa tatlong sage. Lumiwanag ang mga mata ni Gloria sa nakita. Hindi ba ito ay mas mabuti para sa aking plano? Ang tatlong sage ay lumaban ng mabuti habang sila ay lumaban sa mga paladin. Si Doran at ang 7 iba pa ay hindi nagtagal ay dahado sa ilalim ng magkakasunod na pag-atake ng maraming elite. Sa huli, sila ay tinadtad sa tinadtad na karne at namatay nang hindi nag-iiwan ng kumpletong katawan. Ito ang kinahinatnan ng pagiging taksil. Todong ngiti si Gloria habang pinagmamasdan ang kanilang miserableng pagtatapos. Di nagtagal, ang sunod-sunod na pag-atake mula sa mga paladin ay nagpayat sa tatlong sage. Nakakatakot ang mga paladin ng Holy Guild. Bawat isa sa kanila ay may kakayahan na kalabanan ang isa sa tatlong sage. Ang ilan ay mas malakas pa sa kanilang tatlo. Sa kawalan ng mga numero, ang tatlong sage ay hindi na makatagal pa. Bang! 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 Hindi nagtagal, ang tatlong sage ay napaatras. Matagal na silang nagtitimpi, patayin sila. Huwag iwanan ang sino mang buhay. Sa susunod na nating lipulin ang North Pavilion. Utos ni Solocos. Ang mga pag-atake ng paladin ay naging mas nakamamatay laban sa tatlong sage. Sa kabila ng desperadong pagtutol ng tatlong sage laban sa mga pag-atake ng mga paladin, paulit-ulit silang itinapon paatras hanggang sa hindi na nila may pagtanggol ang kanilang sarili. Boom! Sa sandaling iyon, gumuho ang plaza sa harap ng Ecclesiastic Order Main Hall. Agad na sinubukan ng mga tao na makatakas sa kaligtasan. Sa gitna ng distraction, may ilang mga figure na lumabas mula sa isang madilim na sulok. Tumakbo sila patungo sa tatlong sage, binuhat ang tatlo, at tumakbo. Ang mga figure ay mabilis na tumayo at naglaho ng mabilis sa kanilang paglitaw. Maging ang mga paladin ng Holy Guild ay hindi sila naabutan. Akala ko ba sila ang dating mga Shadow Guard? Bulong ng mga paladin sa kanilang sarili. Ang mga Shadow Guard ay kumuha lamang ng mga order mula sa Ecclesiastic Order. 10 lang sila. Kahit na ang kanilang mga kakayahan ay hindi ang pinakamahusay, ang kanilang bilis at stealth ay top-notch. Sa sandaling nagsimula silang tumakbo, hindi marami ang nakahabol sa kanila. Ito ay mas mahirap na humabol sa ilalim ng hindi inaasahang sitwasyon. Tumigil ka sa paghabol. Dahil Shadow Guards ito,
Walang makakahabol, the elders explained. Gusto ko ang mga taong ipinadala para hanapin sila ngayon. Gusto kong malaman kung bakit tinulungan sila ng mga Shadow Guard. Natarante si Solokas. Lahat ng iba ay nakikinig sa aking utos. Alisin muna natin ang North Pavilion. Pumila kayo, at mga pinuno, pamwesto kayo. Inutusan ni Solokas ang mga paladin ng Holy Guild na pangunahan ang kanilang mga tropa patungo sa North Pavilion. Oo, sir. Isang hukbo ng mga elite ang nagsimulang magmarcha patungo sa North Pavilion. Habang nagkakagulo, nawala si Gloria sa karamihan. Dahil isa lamang siyang mababang miyembro ng West Pavilion, hindi siya pinansin ng mga big shot ng Ecclesiastic Order. Wala man lang nakapansin kung nandoon ba siya o wala. Tama yan. Ako ang nag-ayos para gumuho ang parisukat at ang mga bantay ng anino upang iligtas ang tatlong sage. Kailangang mamatay ang tatlong sage, ngunit kailangan nilang mamatay sa aking mga kamay at hindi patayin ng iba. Hindi inaasahan ng tatlong sage na maliligtas sila. Halos kaagad, alam nilang iniligtas sila ng mga Shadow Guard. Pero bakit kami iniligtas ng mga Shadow Guard? Hindi namin maintindihan ngunit nagpapasalamat kami para dito. Hindi nagtagal, biglang huminto ang mga Shadow Guard sa isang random na lugar. Dinala namin sa iyo ang mga hiniling mo, ang ulat ng mga Shadow Guard. Magaling, at naibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Ito ay isang mahusay na pakikipagtulungan. Nais sumilip ng tatlong marunong ngunit nawalan sila ng paningin at malay. Nang magising sila, napagtanto nilang nasa isang walang buhay na lugar. Napakaraming buto ang nagkalat kung saan-saan sa abot ng kanilang nakikita. Ito na kaya ang Corpse Pit, isa sa Deadly 7. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3410. Ang North Pavilion ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang tatlong sage ay may malawak na kaalaman, kaya mabilis nilang nakilala ang kanilang paligid. Pinagmamasdan nila ang kanilang paligid nang may nahuli silang buhay. Ha? Hindi ba sila ang top 10 nanograms Holy Guild? Bakit lahat sila nakatali dito? Napansin nila ang isa pang tao na singkit ng buto. Hindi ba ito ang traidor mula sa Medical Guild? Ano nga ulit ang pangalan niya? It was Bone something. Matanda. Ang ilang mga tao sa unahan ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Sa isang sulyap sa direksyon, mabilis silang nakilala ng tatlong sage. Kaya lahat ng sinabi ni Levi ay totoo. Nagkaroon ng nakakatakot na impluwensya sa loob ng Ecclesiastic Order na humihila ng mga string mula sa dilim. Sila ang nakahuli kay Sonya at sa top 10. Habang pinagmamasdan pa nila ang paligid, nakita pa nila ang Levi's God Crusher at ang 4 na batong panulok. Si Sonya at ang iba pa ay nawalan ng pag-asa sa pinakabagong bihag. Si Gloria ay hindi kapani-pani walang maparaan. Hindi lang nahuli niya ang top 10 nanograms Holy Guild kundi nakuha pa niya ang 3 sages. Kumusta? Tatlong sage ng North Pavilion. Isang malamig na boses ang pumutol sa madilim na kapaligiran. Nakatayo si Gloria sa harapan nila. At ikaw? Hindi nakilala ng tatlong sage si Gloria, kaya nagulat sila. Isang junior, elder, siya si Gloria mula sa West Pavilion. Siya ang nagplano ng lahat. Mabilis na pinunan ni Sonya ang tatlong sage sa lahat ng nangyari. Ano? Malapit nang mabaliw ang tatlong sage. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa tunog hindi kapani-paniwala. Isang hindi kilalang junior ng 5 Pavilion ang kumokontrol sa lahat. Ginagampanan niya si Levi, ang pinakamalakas na lihis na angkan, at ang Ecclesiastic Order na parang mga puppet na nakatali sa kanyang mga daliri. Ito ay hindi maisip. Kung ang katotohanan ay hindi tama sa ating harapan, hindi tayo maniniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Ikaw ang humingi ng tulong sa mga Shadow Guard. Tanong ng tatlong sage. Oo naman, nakangiting sagot ni Gloria. Pero paano? Paano madaling magbigay ng kamay ang mga Shadow Guard? Lalo na sa ganitong delikadong sitwasyon. Baka ipagsapalaran nilang maakit ang atensyon ng Holy Guild, hindi makapaniwalang tanong ni tatlong sage. May gusto ako sa kanila, kaya tinulungan nila ako. Nang makita ang pagkalito sa mga ekspresyon ng tatlong sage, tumawa si Gloria. Ako na siguro ang pinakamaparaan na tao sa loob ng buong Ecclesiastic Order. Nasa akin ang lahat, kaya hindi gaanong mahirap tuparin ang kanilang mga pangangailangan. Ito,
Naunawaan ng tatlong sage ang lahat pagkatapos ng kanyang paliwanag. Lahat ng nakikita natin ay patunay kung ano ang kaya niyang gawin. Ang pagkakaroon ng tulong ng mga Shadow Guard ay hindi lahat ng mahirap kung ikukumpara. Bakit mo kami dinala dito? Worth it ba na magbayad ng ganoon kalaking halaga para dito? Nagtatakang tanong ni tatlong sage. Gayunpaman, si Sonya at ang iba pa ay umiling bilang pagbibitiw na para bang hinulaan nila ang katotohanan. Ano kayang gagawin nila? Sayang kung patayin kayong lahat. Gusto ko lahat ng powers mo. Ngumisi si Gloria. Nang walang karagdagang ado, sinimulan niyang gamitin ang kanyang pamamaraan upang gamitin ang kapangyarihan ng tatlong sage para sa kanyang sarili. Arg! Maya-maya, naghiyawan ang tatlo sa sobrang sakit. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Lumaki ang galaw ng katawan ni Gloria. Sa kabutihang palad, ito ay ang bangkay pit. Kung hindi, ang pusa ay maaaring wala sa bag. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong sage ay lubhang makapangyarihan. Matapos ang isang round ng drainang, mas lumakas ang aura ni Gloria. Ito ay isang antas na hindi pa naabot ng sinuman. Sa kabilang panig, ang tatlong sage ay ganap na tahimik nang walang anumang pakikibaka. Ang natira sa tatlo ay balat at buto. Ang lahat ng kanilang kapangyarihan at pinagmumulan ng buhay ay naubos sa kanila hanggang sa wala nang natira. Si Sonya at ang iba pa ay humihikbi. Gayon din ang top 10 nanograms Holy Guild. Ang pagtatapos ng tatlong sage ay magiging kanila rin. Haha, napatawa si Gloria matapos magkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Naniniwala siyang hindi na si Forlivia ang kanyang kalaban. Ang susunod niyang target ay si Levi. Samantala, ang buong Ecclesiastic Order ay nagsama-sama upang bumuo ng isang malaking hukbo na binubuo ng 10,000 miyembro na nagmamarcha patungo sa North Pavilion. Napapaligiran nila ang buong North Pavilion. Gayunpaman, wala nang maraming elite sa loob ng North Pavilion dahil karamihan ay dumalo sa seremonya ng pag-iisa. Sa kabutihang palad, ang Dragon Trapper Formation ay aktibo pa rin, kaya nagdudulot ito ng kanilang mga problema para sa mga nanghihimasok. Ang mga paladin na nangunguna sa harapan ng hukbo ay sumigaw, "Ipauwi sa amin ang formasayon ng Dragon Trapper. Ang North Pavilion ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Sino ang naglakas loob na hawakan ito?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3411. Lahat ay takot kay Levi. Kumikilos na sana ang mga elite ng Ecclesiastic Order ng isang nakakabinging boses ang tumagos sa kalangitan. Ang boses ay nagulat sa lahat na napatigil sa kanilang paggalaw. Si Levi na ngayon ang bangungot ng buong Ecclesiastic Order. Lahat ay nanginginig sa takot nang marinig ang kanyang pangalan. Sa malakas na pag-aanunsyo ng kanyang pagdating, ginulat niya ang lahat ng naroon. Levi. Ang 8 paladin ay huminto sa kanilang mga landas. Mula nang umalis ang Holy Guild sa bundok, ang pangalan na pinaka-narinig nila ay walang iba kundi si Levi. Ito ay halos isang permanenteng trauma na sasamahan sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang 8 paladin ay mayabang at kumilos na parang sila ang mga pinuno sa tuktok ng mundo. Mas mayabang at mapangahas sila kaysa sa top 10. Hindi sila tumanggap ng mga utos mula sa sinuman maliban sa mga ministro, Solokas, at Yusuf. Hindi man lang nila pinansin ang iba, na sa kanilang palagay, ay hindi maglalagay ng banta. Kahit na ang mga nasa klase ng mga elder mula sa mga pangunahing paksayon ay walang paggalang. Matapos umalis sa bundok noong araw na iyon, sila ang kanilang karaniwang palalo. Gayunpaman, nang marinig nila ang boses ni Levi, bahagyang natarante sila. Si Levi ay walang iba kundi isang unggoy sa kanilang paningin. Nakatingin pa rin sila sa tuktok ng kanilang mga ulo at hindi sineseryoso si Levi. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay walang iba kundi isang baguhan. Kung noon pa man, diretso na lang sana ang mga ito sa kanya nang walang pakialam. Gayunpaman, narinig nila kung ano ang nangyari sa mga piniling sumalungat kay Levi. Pinatay ni Levi ang nangungunang 10, ang Sites, ang mga mandirigma mula sa lihis na angkan, sa malamig na dugo. Alam nila na ang top 10 ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Sa katunayan, halos magkaparehas sila Flavius at Riley. Kalahati ng 8 paladin ay hindi kayang pigilan ng mag-isa sina Flavius at Riley nang walang tulong. Kaya alam na alam ng 8 sa kanila ang malaking agwat sa pagitan nila ni Levi.
Ang kanilang pagkamatay ay halos isang garantiya kung sisingilan nila siya ngayon. Bukod dito, sa pagiging malupit na tao ni Levi, hinding-hindi niya hahayaang hindi sila masaktan. Sa pagharap kay Levi, nawala ang kay-abangan ng 8 Paladin. Natakot sila sa pangalan ni Levi. Sa sumunod na sandali, nakita ng lahat si Levi na dahan-daang bumaba mula sa langit at dumapo sa bulwagan ng North Pavilion. Halika kung hindi ka natatakot mamatay. Babala ni Levi. Ang dahilan kung bakit nakarating si Levi sa tamang oras ay dahil may lihim na nagpaalam sa kanya. Ipinaalam ni Gloria kay Floyd ang tungkol sa North Pavilion na nasa panganib, at mabilis niyang ipinasa kay Levi. Kaya naman dumating si Levi sa tamang oras nang dumating ang Ecclesiastic Order. Simple lang ang motibo ni Gloria. Nais niyang palubhin ang alitan sa pagitan ni Levi at ng Ecclesiastic Order. Ito ang magiging pinakamagandang senaryo para sa kanya kung ang magkabilang panig ay sasabak sa isang nakamamatay na labanan. Kahit anong panig ang nawala, siya ang makikinabang dito. Noong una ay gusto niyang gamitin ang Siths para pigilan si Levi, ngunit hindi sila makontrol, at hindi niya alam kung nasaan sila ngayon. Kaya habang lumalabas ang sitwasyon, ang Ecclesiastic Order ay naging tanikala upang pigilan si Levi. Sa pamamagitan nito, ang pinakamahusay na paraan ay para sa magkabilang panig na lumaban ng walang hanggan. Hindi mahalaga kay Gloria kung ang Paladins ng Holy Guild ang nagsimula ng laban. Mas mabuti kung gagawin nila, ngunit kung hindi, patuloy niyang papaypayan ang apoy ng sigalot sa pagitan ng dalawa. Ngayong nagpakita na si Levi sa North Pavilion, ang 10,000 mga elite ng Ecclesiastic Order ay lahat ay tumigil sa kanilang paggalaw. Walang humakbang pa. Gayon ang namumunong presensya ni Levi na nagtulak sa iba na sundin ang kanyang mga utos. Ito, nagpalitan ng tingin ng pag-aalinlangan ang hukbo ng mga elite. Ano ang gagawin natin ngayon? Isang hukbo ng basura. Ito lang ba ang kailangan para takutin ka? Lalaki ba kayong lahat? Hindi ba ang Ecclesiastic Order ang namumuno sa itaas? Natatakot ba kayo sa akin? Panunuya ni Levi. Ikaw. Ang kanyang masakit na mga pahayag ay isang saksak sa mataas na pagmamataas at kakuha ng elite na hukbo, lalo na kapag ang pagmamataas ay likas sa Ecclesiastic Order. Nagalit sila sa matalas na komento ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3412. Ang pagtatapos ng Top 10. Sa kabila ng kanilang galit, walang nagawa ang Ecclesiastic Order. Wala ni isa sa kanila ang humakbang pa at hinarap ang mga panunuya ni Levi. Nakatayo lang sila roon, nakakuyom ang kanilang mga kamao at nagngangalit ang kanilang mga ngipin upang pigilan ang kanilang galit. Sa huli, natakot sila hanggang sa mamatay. Bagamat marami silang mga piling mandirigma na kasama nila, at ang kanilang mga kakayahan at bilang ay higit pa sa sapat upang mapuksa ang North Pavilion, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban kay Levi. Gayunpaman, sila ang mapupuksa kasama si Levi bilang kanilang kalaban. Kung wala ang mga elder at ang mga mandirigma ng Holy Guild dito, hindi tayo mananalo laban sa kanya. Kaya naman, nakatayo lang sila roon at tinitigan si Levi, walang lakas ng loob na gumalaw kahit isang kalamnan. Matapos ang pagbaril ng Death Beam kay Levi, lumingon sila sa 8 Paladin ng Holy Guild. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ang lahat ay naghihintay ng kanilang opinyon kung sasali sa isang labanan laban kay Levi. Sa kabila ng kanilang tanong, lahat sila ay may sagot na sa kanilang mga puso. Wala sa kanila ang maglakas loob. Naghahanap lang sila ng dahilan para umatras at inilipat ang responsibilidad sa 8 Paladin ng Holy Guild. Nag-alinlangan din ang 8 Paladin. Napasimangot ang bawat isa sa kanila sa tanong. Bakit nila tayo tinatanong? Sa tingin ko, dapat magkaroon tayo ng masusing pag-uusap tungkol dito. Ngayong lumpo na ang 3 sage, gumuho ang North Pavilion. Hindi pa huli ang lahat para hamanin sila sa hinaharap, sagot ng isa sa mga paladin. Tama na yan. Sumasang-ayon ako. Bukod dito, ang Ecclesiastic Order ay kakatipon lamang. Dapat nating restructuring ang ating organisasyon sa loob ng oras na ito at hindi magsimula ng digmaan. Halika muli kapag na-control na natin ang lahat. Tama ka. Huwag ipagpalagay na ang mga bagay ay maayos ngayon na ang Ecclesiastic Order ay nagkakaisa. Baka na-target na tayo ng Siths. Bumalik na tayo.
Ang mga paladin na ito ay magaling gumawa ng dahilan. Hindi nagtagal, hinikayat nila ang kanilang sarili at ang iba na umatras. Sinigawan nila si Levi, "Makinig ka rito, Levi. Ngayon na ang banal na guild ay nakalabas na sa bundok at ang ecclesiastic order ay nagkakaisa, ang iyong araw ng katapusan ay malapit nang dumating." Tumawa si Levi. "Perpekto. Lumapit ka sa akin. Ikaw." Halos mabulunan ng sariling laway ang paladin na sumigaw. "Hahayaan ka naming mabuhay ng ilang araw pa. Maghintay ka lang. Nandito kami para patayin ka sooner or later. Bibigyan ka namin ng pagkakataon at hahayaan kang mag-enjoy sa mundong ito ng kaunti pa." Pinilit ng mga paladin ang kanilang sarili na magsuot ng maskara ng kalmado at pinagbantaan si Levi. Haha, tawa ng tawa si Levi sa pagbabanta nila. "Hindi ba't mas mabuti kung ang iyong mga kakayahan ay kasing husay ng iyong mga salita?" Nang marinig ang panunuya ni Levi, itinapon nila ang lahat ng kanilang mga alalahanin sa labas ng bintana at nagsimulang sumigaw, "Umalis." Lahat ay umatras sa sandaling ito. "Hayaan natin siyang mabuhay ng ilang araw pa." Desperado silang kumapit sa kanilang gutay-gutay na pagmamataas, ngunit mabilis ang kanilang pag-atras na parang may mga rocket na nakakabit sa kanilang mga paa. 10,000 tao ang tumatakbo para sa kanilang buhay, natatakot na mahuli sila ni Levi at mapatay sila. Isang hukbo ng basura. Ngumisi si Levi. Lahat sila ay tumakbo sa lumang base ng ecclesiastic order. Matapos matiyak na hindi sila hinahabol ni Levi, nakahinga sila ng maluwag. Maging ang 8 paladin ng Holy Guild ay basang-basa. Pinagpapawisan silang lahat. Nakakakilabot iyon. Ang pagtaguyod sa kanilang pagmamataas ay isang bagay, ngunit sila ay tunay na natakot. Alam nilang hindi sila mabubuhay kung sasalakayin sila ni Levi. Pagkatapos ng lahat, maaaring patayin ni Levi silang lahat bago dumating ang Holy Guild at ang Elders. Napansin ng mga paladin ang kakaibang tingin ng iba pang miyembro ng pavilion. "Tandaan, kami ang nagbigay ng pagkakataon kay Levi. Ang dahilan ng pagkakaisa ng ecclesiastic order ay upang talunin si Levi. Kung madali natin siyang matatalo, ano ang layunin ng pag-iisa?" Tama ka. Walang saysay na patayin si Levi ng ganoon kabilis. Ang hukbo ay nakabitin pa rin sa mga piraso at piraso ng kanilang gutay-gutay na pagmamataas habang inaaliw nila ang kanilang sarili. Samantala, pabalik sa North Pavilion, nalaman ni Levi na ang Three Sages ay pumunta sa seremonya ng pag-iisa. Napabuntong hininga siya, siguro nagkagulo sila. "Sinabi ko na sa kanila na mag-ingat." Samantala, sinimulan na ng Bone Grandmaster ang proseso ng pagkuha pabalik sa corpse pit. Sa tulong ng mga Bone Master, nakuha niya ang mga espiritual na buto mula sa top 10. Si Gloria ay nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang buong eksena nang hindi man lang pinapalo ang kanyang mga pilikmata. "Hindi, pakiusap. Nakikiusap ako, please." Dumating na ang doomsday ng top 10 at sa sobrang takot nila ay humihikbi sila para sa awa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3413. Nilalamon ang nangungunang 10. Ang top 10 ay walang humpay na nakiusap kay Gloria na maawa. "Patayin mo na lang ako, please, nakikiusap ako sayo. Bilisan mo lang." Nagmamakaawa din si Flavius. Ang kanyang talento at espiritual na buto ay ang kanyang pagmamataas at kagalakan. Mas mahalaga sila kaysa sa buhay niya. Matatanggap niya ang kamatayan ngunit hindi niya ito kakayanin kung may maghukay ng kanyang espiritual na buto. Ang paghuhukay ng kanyang espiritual na buto ay parang pagdurog sa kanyang kaluluwa, at hindi niya iyon kayang tanggapin. Ganoon din ang natitira sa top 10. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kesa tumanggap ng ganoong kapalaran. Gayunpaman, hindi sila hinayaan ni Gloria na magkaroon ng pagkakataon. Walang kabuluhan ang pagmamalimos. Lahat kayo ay nakatakdang maging stepping stone ko para masakop ang mundo. Tumango si Gloria. "Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo." Ang top 10 ay nagpatuloy sa pagsusumamo, ngunit ang kanilang mga pagsusumamo ay naging mga hiyawan at kalaunan ay naging patay na katahimikan. Hindi nagtagal ay nakuha ng Bone Grandmaster ang espiritual na buto ng top 10 gamit ang Severance Dagger. Ang espiritual na buto ni Riley ay itinabi habang ang iba ay pinagsama-sama. Sa sandaling iyon, ang top 10 ay parang mga buhay na patay. Sa kabila ng kanilang buhay, ang kanilang mga puso ay patay.
Ang kanilang mga mata ay walang iba kundi mga butas na walang kaluluwa. Ito ay isang kapalaran na mas kakilakilabot kaysa sa kamatayan. Ang kanilang pride ay paulit-ulit na natapakan bago naging alabok. Kahit nabuhay pa si Flavius at ang iba pa, maaaring hindi na sila muling magbitaw ng isa pang salita. Maaaring gumagana pa rin ang kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay kinuha na sa kanila. Lahat ng 10 sa kanila ay nakahiga doon na hindi kumikibo na walang buhay ang mga mata. Hindi napigilan ng Bone Grandmaster na humanga sa espiritual na buto ng top 10. Tulad ng inaasahan sa top 10, ang kanilang mga espiritual na buto ay may maalamat na kalidad. Mas magaling sila sa inaakala ko. Magiging mas malapit kapag katapos na makamit ang mas malalamon na espiritual na buto ngayon. Magandang balita iyon para kay Gloria. Ang kailangan lang niya ngayon ay maghintay para sa bagong espiritual na buto. Hindi pa sila pwedeng mamatay. Alagaan mo silang mabuti. Sumunod, nagbigay si Gloria ng maraming mahiwagang halamang gamot sa top 10. Gusto niyang kainin ang kanilang kapangyarihan. Hindi nahirapan ang top 10. Nakahiga lang sila roon, hinahayaan si Gloria na gawin ang lahat ng gusto niya. Sila ay ganap na sumuko sa kanilang sarili. Hindi nagtagal, pansamantalang nakarecover ang mga katawan ng top 10. Hindi nila ganap na mabawi ang kanilang kalusugan mula sa matinding masamang epekto ng pagkuha sa maikling panahon. Sa palagay ko ay dapat akong maghintay ng kaunti pa para mas makabawi sila. Naisip ni Gloria na hindi niya kailangang madaliin iyon. Pagkatapos ng lahat, naabsorb niya ang kapangyarihan ng 3 sage kanina. Gayunpaman, matatag ang Bone Grandmaster. Hindi, gawin mo na. Kung mas mabilis mong gawin ito, mas mabuti ito para sa amin. Hindi magiging madali ang daan sa unahan natin sa pagbabalik ng Holy Guild at sa pagkakaisa ng Ecclesiastic Order. Hindi ka na magkakaroon ng maraming pagkakataon at magiging mahirap ito. Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Gloria. Tama siya. Ang Ecclesiastic Order ay hindi pinag-isa noon, kaya marami ang pagkakataon. Maaari akong makalusot sa alinmang paksayon na gusto ko. Gayunpaman, sa kontrol ng Holy Guild sa pinag-isang Ecclesiastic Order, magkakaroon ako ng mas kaunting mga pagkakataon, at magiging mas mahirap para sa akin na takpan ang aking mga landas. Mapapansin ng Ecclesiastic Order ang paglahok ng ikatlong partido. Tatapusin ako kung malaman nila ang tungkol sa akin, kaya mas mabuti kung taasan ko ang aking kakayahan sa lalong madaling panahon. Dapat akong makinig sa Bone Grandmaster at lumunin ang lahat. Sige na. Lalamunan ko lahat ng kapangyarihan mo ngayon. Sinimulan ni Gloria na ilabas ang kanyang diskarte at itinapat ito sa top 10. Boom! Hindi nagtagal, tumama sa kalangitan sa itaas ang mga hanay ng nakakarinig na mga putok. Ang kapaligiran sa loob ng hukay ng bangkay ay nagsimulang maging tense na tila libu-libong multo ang same time na nagpupumiglas. Ang nakakatakot na bahagi ay ang walang katapusang dilim na namumuo sa katawan ni Gloria. Hindi niya akalain na maa-absorb niya ang walang katapusang kadiliman ng corpse pit nang ang pakay niya ay ang kapangyarihan ng top 10. Biglang lumakas ang kaguluhan. Buti na lang at desyerto ang corpse pit. Kung hindi, nalantad siya. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan na kanyang sinisipsip ay napakalaking at implicated in ang kalikasan. Habang tumatagal ay lalong lumalakas at nangingibabaw ang presensya niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3414. Maging si Levi ay hindi makagawa. Boom! Isang malakas na boom ang tumunog mula sa corpse pit. Nagtagumpay si Gloria sa paglamon ng lahat ng martial skills mula sa top 10 at negatibong enerhiya mula sa corpse pit. Para siyang tsunami, nakakatakot na kapangyarihan at matinding aura ang bumalot sa kanya. Parang nagbago siya sa ibang tao. Ang kanyang kapangyarihan ay lumampas pa lang sa celestial level, isang level na mas mataas kaysa dati. Hahaha, kahit na ang pinakamalakas na elder mula sa East Pavilion ay hindi magiging katapat mo. Kung nais nilang talunin ka, ang mga matatanda mula sa 4 na pavilion at iba pang paksayon ay kailangang magsanib puwersa. Ang galing mo sa pakikipaglaban ay malamang nakapantay ng Solokos at Yusuf. Maaari mo ring labanan sa kanila ngayon. Maliban sa mga kataas-taasang mandirigma, walang sino man sa Ecclesiastic Order ang makakagawa ng anuman sa iyo. Sa pagtingin kay Gloria, ang Bone Grandmaster ay napangiti sa tuwa.
Kung mas malakas siya, mas malapit siya sa pagkamit ng kanyang nakatutuwang paghihiganti. Huwag ka nang mabalisa pa. Pagkatapos kung matapos ang lumalamon na espiritual na buto, malalampasan mo kaagad si Solocos at ang iba pa, sa kalaunan ay lalabas bilang nangungunang manlalaban sa Ecclesiastic Order. Kapag dumating ang sandaling iyon, si Levi at ang Cites ay madudurog sa ilalim ng iyong paa. Bulalas ni Bone Grandmaster. Hahaha, ganito ba ang pakiramdam na gumamit ng matinding kapangyarihan? Nakakamangha ang pakiramdam. Hindi napigilan ni Gloria ang mapatawa. Huwag kang mag-alala, kinakatawan ko ang 10 sa inyo ngayon. Talagang tutuperin ko ang iyong pangarap na umangat sa tuktok ng Ecclesiastic Order. Tinitigan ni Gloria ang top 10 na nasa bingit ng pagiging lantang mga bangkay. Pero hindi ka pa pwedeng mamatay. Dapat mong makita ang aking paglaki. Kahit na direkta niyang pinatay ang 3 Sages of the North Pavilion, gusto niyang masaksihan ng top 10 ang kanyang paglaki. Iyon ay masiyahan ang kanyang mga hangarin. Ibinibigay ko na sila sa iyo ngayon. Hindi sila pwedeng mamatay pansamantala. Bilin ni Gloria sa mga katulong. Pagtingin kay Gloria, si Sonia at ang iba ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Isang maikling panahon lamang ang lumipas, ngunit halos naabot na niya ang rurok ng Ecclesiastic Order. Kung hindi lalabas ang Holy Guild, siya ang magiging pinakamakapangyarihan sa Ecclesiastic Order. Noong nakaraan, iniisip niya na imposibleng malampasan si Levi. Gayunpaman, nagawa niyang maabot ang antas na ito sa loob ng maikling panahon. Kung magpapatuloy ito, malamang na maabutin niya si Levi. Ito ay sobrang nakakatakot. Sa sandaling nagawa ng Bone Grandmaster na lumikha ng isang bagong Devourer Spiritual Bone, maaaring opisyal na hamanin ni Gloria si Levi. Hulaan kung ano ang iniisip ni Sonia at ng iba pa, tumingin si Gloria at tumawa. Kayong tatlo ang unang saksi. Hahayaan kitang mabuhay hanggang dulo. Hindi ko kayang patayin ka. Nakakahiya. Wait lang. Magtatapos ka sa kakilakilabot. Tuturuan ka ni Levi ng leksyon. Umaasa si Sonia at ang iba pa na matutuklasan siya ni Levi ng mabilis, ito lang ang pag-asa nila. Ngunit kung lumipas pa ang panahon, kahit si Levi ay walang magawa. Malamang hindi na niya kayang pigilan pa. Hahaha, hihintayin ko siyang dumating. Huli na sa oras na mahanap niya ako, deklara ni Gloria habang tumatawa. Pagkatapos, sinulyapan niya ang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan. Lalamunan ko rin ang essence mo. Si Gloria ay sabik na lumunin ang lahat. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na hindi siya makakain ng anuman. Ang pamamaraan ay limitado. Bagamat kayapa ng kanyang katawan, ang kanyang teknik, sa kasalukuyang antas, ay umabot na sa pinakamataas na lawak nito. Hindi na siya makakain ng iba, lalo na ang napakalaking kapangyarihan na taglay ng 4 na batong panulok na mga banal na kasangkapan. Posible ito kung kumain siya ng mas kaunting kapangyarihan. Ito marahil ang problema ng espiritual na buto. Kung ang iyong espiritual na buto ay ang uri na lalamunan, ang pamamaraan ay maaaring umabot ng mas mataas na taas at maaari kang lumamon ng higit pa. Paliwanag ng Bone Grandmaster. Ang pangunahing dahilan ay ang labis na pagkalamon ni Gloria. Ang 3 sage at ang nangungunang 10 magkasama ay nagdagdag ng isang nakakatakot na lawak ng kapangyarihan. Okay, kung ganoon, kukumpletuhin ko ito sa lalong madaling panahon. Ang Bone Grandmaster ay dumiretso sa trabaho. Samantala, umalis si Gloria sa bangkay para patayin ang mga talagang gusto niyang patayin. Kahit na siya ay masyadong mahina sa nakaraan, siya ngayon ay sapat na malakas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3415. Nagbago ka. Ang mga taong iyon ay mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang paksayon ng Ecclesiastic Order. Nang hanapin sila ni Gloria noon, gusto niyang kontrolin sila. Gayunpaman, napakahirap nilang harapin na hindi pa rin niya kayang talunin ang mga ito. Pinahiya pa nila siya noon, dahilan para magkaroon siya ng galit sa kanila. Gayunpaman, dahil sila ay napakalakas, hindi niya kayang patayin ang mga ito. Iba na ang mga bagay ngayon, nagtaglay na siya ng nakakatakot na kapangyarihan. Ngayong nagkakaisa na ang Ecclesiastic Order, ibibigay niya ang sarili sa kamatayan kung papatayin niya ang matataas na opisyal na iyon. Mapapansin ito ng Ecclesiastic Order at ng Holy Guild. Ang gawaing ito,
Gayunpaman, ay hindi isang mahirap na gawain para kay Gloria. Sa katunayan, ito ay napakasimple. Ngayon na ang ecclesiastic order ay pinag-iisa, ang lahat ay nasa kaguluhan. Kaya naman, gumawa si Gloria ng ilang mga trick upang lumikha ng panloob na salungatan. Pagkatapos, lihim niyang natagpuan ang matataas na opisyal na gusto niyang patayin. Napakalakas ngayon ni Gloria kaya isang piraso ng cake para sa kanya ang pagpatay sa mga taong iyon nang walang nakakapansin. Ang 12 ng mga tao ay pinatay ni Gloria ng ganoon lang, nang walang anumang mga bakas na naiwan. Kahit na sila ay namatay, hindi nila inaasahan na ang isang hamak na tao mula sa West Pavilion ay magiging napakalakas sa maikling panahon. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ngayon, nasa tuktok na ng ecclesiastic order si Gloria. Matapos itong subukan, siya ay natuwa at nagulat sa kanyang bagong natagpuang kapangyarihan. Ito ay simula pa lamang, magiging mas makapangyarihan pa siya sa hinaharap. Ang kulang na lang sa kanya ngayon ay ang lumalamon na espiritual na buto. Kahit na hindi niya maubos ang makapangyarihang mga bagay tulad ng 4 na batong panulok na mga banal na kasangkapan, maaari niyang lumunin ang iba pang mga bagay. Ang kapangyarihan ni Gloria ay patuloy na bumubuti. Sa oras na nagpadala ang Holy Guild ng ilang tao upang suriin ang kaguluhan, nakaalis na siya. Isa pa, may alibay siya. Dahil ito ay isang panloob na salungatan, walang nakapansin na ilang dosenang matataas na opisyal ang namatay. Pagkaalis ni Gloria, bumulong siya sa sarili, I wonder what's the gap between Levi and me. Gusto niyang makipag-away kay Levi para subukan ito, ngunit hindi siya nang ahas. Kahit na mayroon siyang napakalaking kapangyarihan ngayon at walang sino man sa ecclesiastic order na kinatatakutan niya, natatakot pa rin siya kay Levi. Kalimutan mo na, hahanapin ko muna ang puppet at tingnan kung may nangyari pa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Gloria si Floyd. Ha, Gloria, ikaw, patuloy na sinisiyasat siya ni Floyd, pakiramdam niya ay may mali. Oo, anong problema? Si Gloria ay mukhang naghihinala, sa pag-aakalang siya ay naglantad. Pagkatapos suriin siya, umiling si Floyd. Hindi ko masabi, feeling ko nagbago ka na, pero hindi ko masabi kung ano ang mali sa iyo. Natural, nagbago na siya. Ngayon na ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng halos 10 beses, tiyak na magkakaroon ng mga pagbabago. Kahit na itinatago niya ang kanyang aura at kapangyarihan, wala pa rin siyang ganap na kontrol sa mga ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nagtagal mula nang makuha niya ang kapangyarihang iyon. Hindi may iwasang may kakaiba sa kanya. Kung si Levi o ibang mga eksperto, tulad ng mga matatanda ng ecclesiastic order, tiyak na mapapansin nila ito kaagad. Gayunpaman, naramdaman lamang ni Floyd na may kakaiba. Hindi man lang niya ito mailagay kahit isang daliri. Nako, ito ay dahil ako ay naging mas malakas kamakailan. Nagulat si Floyd nang ihayag niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Mas lalo siyang na-motivate na abutin siya. Oh, tama. Kumusta si Master at ang iba pa? Hindi naman sila masyadong apektado, diba? Ang banal na guild ay lumabas sa pag-iisa at ang ecclesiastic order ay pinag-isa. Sa lalong madaling panahon, ang siyam na guild ay lalabas muli. Baka may problema si Master sa hinaharap. Sinubukan ni Gloria na kumuha ng ilang impormasyon mula kay Floyd. Sumagot siya, actually, ang ecclesiastic order unifying ay walang malaking epekto kay Master. Sa totoo lang, hindi man lang siya naabala dito. Ang bumabagabag sa kanya ay isang misteryosong puwersa na iba sa ecclesiastic order at sa CITES. Kinokontrol nila ang lahat kamakailan. Desidido si Master na alamin kung sino sila. Sa sinabi niyang iyon ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3416. Nagulat si Gloria. Sa totoo lang, napatingin si Levi sa akin. Ang bilis niyang mag-react, kahit na ang ecclesiastic order ay wala pang ginagawa. Ay hindi. Napakahirap na nasa ilalim ng pagsisiyasat ni Levi. Siya lang ang kinatatakutan niya. Kung hahanapin niya siya, napakadali niyang mahahanap. Patuloy ni Floyd, higit pa rito, ang puwersang ito ay tiyak na may kinalaman kay Sonia at sa pagkawala ng 3 pa. Ang mahiwagang puwersang ito ay responsable din sa pag-atake ng mga CITES sa aming base. Ninakaw din nito ang God Crusher. Ang hula ni Master na ang puwersa ay nakatago sa loob ng ecclesiastic order.
Hindi naman siguro sila matataas na opisyal. Sa halip, ang mga ito ay mga tao lamang na madaling mabalisa ng regular. Pero may kakaiba. Nagpanik si Gloria. Ano? Hindi pa rin maintindihan ni Master kung bakit parang pamilyar sa atin ang puwersa. Kilala nila siya, for Livia, at lahat ng tao. Alam pa nga nila kung ano ang nangyayari sa buong mundo ngayon, kasama na ang katotohanang sinusuportahan ni Yartran si Zarain. Mula sa pananaw na iyon, ang salarin ay tila hindi isang tao mula sa Ecclesiastic Order. Nagpatuloy si Floyd, ang North Pavilion ay marahil ang pinakapamilyar tungkol sa mga panlabas na gawain sa gitna ng Ecclesiastic Order. Ngunit imposibleng ang salarin ay sino man sa loob nito. Logically speaking, malamang hindi alam ng iba sa Ecclesiastic Order kung ano ang nangyayari sa labas. Napakayabang at marangal ng lahat, hindi man lang sila mapakali na alamin kung ano ang nangyayari. Marahil, ito ang malakas ang puwersa sa maaari silang yumoko mula sa kanilang marangal na katayuan at matuto ng higit patungkol sa mas mababang uri na kanilang hinamak. Inihayag ni Floyd ang lahat ng hula ni Levi. Naningkit ang mga mata ni Gloria habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang mga hula na ito ay napakalapit sa katotohanan. Oo, lahat ng nasa Ecclesiastic Order ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Wala sa kanila ang mag-abala na alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Lahat sila ay sobrang snobby. Nang hanapin ng top 10 si Levi, hindi man lang nila nalaman ang tunay niyang kakayahan. Sa kabilang banda, handa siyang magpakumbaba at maging pamilyar sa panlabas na mundo. Kaya naman, pamilyar na pamilyar siya rito. Kilalang kilala niya si Levi dahil kay Floyd. Gaya ng inaasahan, minamaliit niya si Levi. Nagawa niyang gumawa ng malalim na pagsusuri sa loob ng maikling panahon. Pagtingin kay Floyd, si Gloria ay pinagpawisan ng malamig. Kakampi ko talaga ang swerte. I'm really glad na hindi ko nakilala si Levi kay Floyd. Kung ilantad ko ang aking sarili ng maaga, direktang hahanapin ako ni Levi nang hindi na kailangang mag-analisa ng anuman. Phew, tila kinakabahan, patuloy na humihingal si Gloria. Natural, dahil halos na-expose na niya ang sarili niya, kinilabutan siya. Masyadong kahanga-hanga si Levi. Kahit na siya ay kumikilos ng maingat, halos mahulaan niya kung sino siya. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, ilalantad niya ang kanyang sarili. Ang rate ng kanyang paglaki ay tiyak na mas mabagal kaysa sa pag-usad ng pagsisiyasat ni Levi. Noong una, inisip niya na marami na siyang lumaki bago ito. Matapos lumunin ang kapangyarihan ng top 10 at ng 3 Sages of North Pavilion, lubos siyang nagtiwala. Hindi niya inaasahan ang panganib na darating sa kanya ng ganoon kabilis. Isang araw, malalantad siya. Pagdating ng araw na iyon, nakadepende ito kung magiging napakalakas niya kaya walang magawa si Levi sa kanya. Ang panganib ay nasa lahat ng dako. Sa kanyang kasalukuyang yugto, hindi siya tugma kay Levi. Ang Bone Grandmaster ay nangangailangan ng oras upang lumikha ng lumalamon na espiritual na buto, at mas maraming oras ang kailangan para ilipat ang buto sa kanya. Gumugugol din siya ng ilang oras sa pagsasaayos at ganap na kontrolin ang espiritual na buto. Sa lahat ng idinagdag, magtatagal ito. Nangangahulugan ito ng mas maraming problema para sa kanya. Marahil, maaaring mahanap siya ni Levi bago ang lahat ng nangyari. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nataranta. Namutla ang kanyang mga pisngi habang siya ay pinagpawisan ng malamig. Anong meron, Gloria? Bakit takot na takot ka? Tanong ni Floyd nang mapansin ang abnormal nitong reaksyon. Ha? Ako? Halos hindi makabuo si Gloria ng magkakaugnay na pangungusap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3417. Naghihinala si Floyd. Ha? Okay ka lang ba, Gloria? Naalarma si Floyd. Ano ang mali? Bakit siya takot na takot? Ito ay hindi ka panipaniwala. Ay, may problema ba? Sa sandaling iyon, naisip ni Floyd na may naramdamang mali, kahit na hindi niya ito mailagay. Isang puwersa na maaaring paglaruan si Master, ang Cites, at ang Ecclesiastic Order. Tanong ni Gloria habang nanginginig na nagkukunwaring takot na takot. Napagtanto din niya na nag-overreact siya. Kung magpapatuloy ito, malalantad siya. Oo. Talagang totoo ito sa ngayon, matigas na sagot ni Floyd. Bakit hindi ko alam ang tungkol dyan?
Halos hindi ko maisip kung anong puwersa ang maaaring paglaruan ang tatlong iyon. Imposible naman yun, di ba? Nagtataka pa rin si Gloria. Mabilis na pinawi ni Floyd ang kanyang hinala, ngumiti si Floyd at sinabing, masyadong magaling magtago ang puwersang ito. Well, walang nakakaalam tungkol sa iyo, gayunpaman. Ngunit iniimbestigahan na ito ni Master at ang Ecclesiastic Order ay nagkakaisa. Walang gaanong espasyo para sa puwersa upang mabuhay, kaya madaling matuklasan ang pagkakaroon nito. Lihim na natarante si Gloria. Totoo naman, disadvantageous na ang lahat sa akin ngayon. Dahil nakatutok na ang mga mata ni Levi dito, mabilis niyang matutuklasan siya sa kanyang mga kakayahan. Hindi niya ito maiiwasan kahit anong pilit niyang itago. Si Gloria ay lubos na nakatitiyak sa katotohanan ito. Hindi niya dapat hayaang magpatuloy si Levi sa pag-iimbestiga, dahil tiyak na may masamang mangyayari. Talagang kailangan na ilihis ang kanyang atensyon, kailangan ng ibang tao na mahuli ang kanyang atensyon. Maaaring ito ay ang CITES, o ang Ecclesiastic Order pagkatapos ng pagkakaisa. Dapat kong palubhin ang kanilang mga alitan at gawin silang mag-away sa isa't isa. Nakakunot ang noo, nagsimulang mag-brainstorm si Gloria ng mga plano kung paano target si Levi. Ha? Anong problema, Gloria? Ano ang iniisip mo? Nalilito ka? Naisip ni Floyd na kakaiba ang kinikilos ni Gloria noong araw na iyon. Kakaiba ang mga kilos niya. Maaaring ito ay, nang may isa pang pag-iisip sa kanyang isipan, agad itong tinanggihan ni Floyd. Hindi pwede. Nangako ako kay Gloria na hinding-hindi na ako maghay-hinala pa. Ay hindi, kung titingnan ang magkasalungat na ekspresyon ni Floyd, maaaring may hinala siya. Agad namang natarante si Gloria. Sa sandaling maging kain na hinala si Floyd, malalantad ako. Maaari ko siyang patayin, ngunit hindi ako magkakaroon ng sinumang maniniktik kay Levi para sa akin. At saka, kung mamatay siya, mas mabilis akong mahahanap ni Levi. Hindi. Ito ay isang masamang plano. Ito ay magiging disadvantageous sa akin. Kailangan ko pa ring i-secure si Floyd. Floyd, nakatitig si Gloria sa kanya ng mapang-akit habang nakababa ang ulo at nahihiya na tinawag siya. Oo, pakiramdam ni Floyd ay nanginginig ang kanyang katawan nang marinig ang boses nito. Anong problema, Gloria? Natigilan siya nang makita kung gaano kaiya si Gloria. Ako, nagkukunwaring nagkakasalungatan, nag-alinlangan si Gloria ng mahabang panahon, na naging dahilan upang lalong maging balisa si Floyd. Kung may problema, sabihin mo lang, Gloria. Kinagat niya ang kanyang mga labi, napabulalas siya, nag-aalala ako. Ano ang pinag-aalala mo? Tanong ni Floyd. Sinabi mo na ang puwersang ito ay napakalakas at misteryoso. Napayakap ang tatlo sa daliri nito. Natatakot ako na baka isang araw, wala na ang isa sa atin. Inihayag ni Gloria ang kanyang pag-aalala. Well, hindi nang ahas na itanggi ito ni Floyd. Totoo naman, kahit si Master ay hindi maisip ang puwersang ito. Marahil, may tunay na panganib. Baka hindi na tayo magkita. Ito ay isang napakamalamang na posibilidad. Natatakot ako ngayon. Nag-aalala ako na baka mangyari talaga ito, malungkot na bulong ni Gloria. Sinisisi ni Floyd ang sarili niya, masyado akong inutil at mahina. Kung hindi ka mag-aalala tungkol dito. Wala kang kasalanan. Nagbabago na lang ngayon. Ang panganib ay maaaring mangyari anumang oras. Oo, bumantong hininga si Floyd. Kaya, nakapagdesisyon na ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3418. Si Levi ay maaring ikalawa lamang. Nang sabihin iyon ni Gloria, agad na nagtanong si Floyd, anong desisyon? Ako, nagsimula na naman siyang magpanggap na nahihiya. Sa sobrang pagkabalisa nito ay halos pagpawisan siya ng malamig. Sabihin mo sa akin, nag-aalala akong may sakit, napabuntong hininga si Floyd. Floyd, baka wala na tayong chance, so I've decided to trust myself to you. Gusto ko talagang maging babae mo. Bulalas ni Gloria matapos mag-ipon ng lakas ng loob. Ano? Sa sandaling iyon, naisip ni Floyd na mali ang kanyang narinig. Ano ang narinig ko? Gusto ni Gloria na maging babae ko. Ano? Pakiramdam niya ay tinamaan lang siya ng kidlat. Ha? Nagbibiro ka ba, Gloria? Si Floyd ay nalilito kung ano ang gagawin.
Siya ay isang napakatapat na tao. Ang prinsipyo niya pagdating sa pag-ibig ay go with the flow lang. Ngayong biglang binanggit ito ni Gloria, hindi na niya alam ang gagawin. Seryoso ako, nagawa ko na itong desisyon kanina. Ngayong nagiging komplikado na ang mga bagay-bagay, maaaring magkahiwalay na talaga kami sa isa't isa. Upang maiwasang mag-iwan ng anumang pagsisisi, ako ay magiging iyong babae, matigas na sabi ni Gloria. Ngunit hindi ako handa. Sa sandaling sinabi iyon ni Floyd, idiniin ni Gloria ang kanyang katawan sa kanya. Lumipas ang mahabang panahon. Ngumiti si Gloria. Ngayon, hindi na tayo magsisisi. Babae mo na ako ngayon. Dapat mo akong protektahan magpakailanman. Gumawa ng desisyon si Floyd. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, paprotektahan kita. Magiliw na sinabi ni Gloria, dapat mong pakinggan ang lahat ng sasabihin ko mula ngayon. Okay, hindi ka dapat magpadalos-dalos sa panganib o mag-ingat sa iyong buhay. Sa ilang mga salita, nagawa ni Gloria na manipulahin si Floyd ng buo. Okay, pakikinggan kita simula ngayon, pero gusto kitang pakasalan at bigyan ng tamang titulo. Pakiramdam ni Floyd ay kailangan niyang managot. Ngayong buong-buo nang ipinagkatiwala ni Gloria ang sarili sa kanya, hindi niya ito kayang iwan ng basta-basta sa isang tabi. Pero Gloria, hindi ito ang tamang panahon para magpakasal. Kahit na ginawa namin, mabubuhay pa rin kami sa takot. Sa katunayan, maaaring ito ay isang magandang pagkakataon para sa ating mga kaaway na umatake. Baka tambangan nila tayo sa araw ng kasal natin. Nais kong bigyan ka ng isang napakagandang kasal upang malaman ito ng buong mundo. Tahimik na nakinig si Gloria sa kanya nang walang sabi-sabi. Gloria, maghihintay ako hanggang sa matapos ni Master ang lahat ng mga panlabas na problema. Tapos, ipapakilala kita sa kanya at magpapakasal kami. Maaari kang maghintay, tama ba? Kinakabahang tinitigan ni Floyd si Gloria. Nagningning ang mata niya. Siyempre kaya kong maghintay. Ang layunin ko ay bumili ng oras. Ang mas marami ang mas mahusay. Kaya kong maghintay. Anyway, sayo na ako. Walang ibang mahalaga. Tuwang-tuwang sagot ni Gloria. Kahanga-hanga ka, Gloria. I swear na mabubuhay lang ako para sa iyo mula ngayon. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Sigaw ni Floyd. Naabot na ni Gloria ang kanyang layunin. Noong nakaraan, gaano man niya kontrolado si Floyd, si Levi pa rin ang pinakamahalagang tao sa kanya. Hindi makagalaw ang kanyang posisyon. Ngayon, iba ang mga bagay. Matapos maging babae niya, ang sitwasyon ay nagbago ng husto. Mula ngayon, siya na ang pinakamahalagang tao kay Floyd. Si Levi ay maaaring maging pangalawa lamang. Ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Hindi lamang niya maaalis ang mga hinala ni Floyd tungkol sa kanya, ngunit sa pinakakritikal na sandali, maaari rin niyang ibalik si Floyd laban kay Levi. Para sa kanyang kapakanan, tiyak na pagtataksilan niya si Levi. Kung tutuusin, mas mahalaga siya ngayon. Kahit ano pa ang gusto niya, tutuparin niya ang mga hiling niya, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Kung tutuusin, nasa ilalim na niya si Floyd ngayon. Ito ang pinaka-nakakatakot niyang galaw. Ngayon, hindi lang hindi siya ilalantad ni Floyd, ngunit mag-iisip din siya ng mga paraan para itago siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3419. Nagiging babae ni Floyd. Oh, tama. Dapat muna nating panatilihing sikreto ang ating relasyon. Mahirap ang posisyon ko ngayon. Ang Ecclesiastic Order ay nagkaisa at malapit ng lumaban kay Master. Pero taga West Pavilion ako. Ano ang dapat kong gawin? Kapag nalaman ng Ecclesiastic Order ang tungkol sa relasyon namin, ay trato nila akong parang traidor. Mamamatay talaga ako. Magiging kapareho iyon ng resulta ng North Pavilion. Namatay ang 3 Sages of North Pavilion dahil naging traidor sila. Kapag nalaman ni Master, siguradong traidor at papatayin niya ako. Maiipit ako sa pagitan ng bato at matigas na lugar. Sadyang pinalaki ni Gloria ang bigat ng isyu. Nang marinig ni Floyd na maaaring nasa panganib si Gloria, naalarma si Floyd. Pagkatapos ng lahat, siya ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano at sinuman. Ang kanyang posisyon sa puso ni Floyd ay itinaas lamang. Huwag mag-alala, hinding-hindi ko ito ihahayag sa sinuman, kasama na si Master at ang iba pa. Mariing saad ni Floyd. Siya ang pinakamahalagang tao sa akin.
Ganito pala ang mga palusot ni Gloria. Matapos maging babae ni Floyd, iba na ang mga bagay ngayon, isakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanya anumang oras. It was a piece of cake to make him keep a secret. Dati, itinuring ni Floyd sina Levi at Gloria bilang kanyang pamilya. Gayunpaman, nag-iisa na si Gloria ang kanyang pamilya. Ang matinding pagbabagong ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sige, dapat bumalik ka. Kung matagal kang nawala, baka maghinala si Master. Dapat hindi mo na ako madalas hanapin mula ngayon, udyok ni Gloria. Okay, naiintindihan ko. Agad namang umalis si Floyd, sinunod ang lahat ng utos niya. Haha, si Gloria ay may ganap na kontrol kay Floyd ngayon. Ang kanyang trump card ay upang ibigay ang sarili ng buo sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ay isang panig lamang na kagustuhan ni Floyd. Akala niya ay naging kanya na si Gloria, pero sa totoo lang, hindi iyon ang nangyari. Lahat ng naranasan ni Floyd ay guni-guni lang. Si Gloria ay hindi natulog sa kanya. Sa halip, gumamit siya ng ilusyonaryong spell para isipin ni Floyd na ginawa niya iyon. Napakalakas ni Gloria kaya't walang natukoy si Floyd kahit na matapos ang illusionary spell sa kanya. Floyd, sa tingin mo ba deserve mo ako? Ngini siya ni Gloria. Maraming lalaki ang nakipagrelasyon sa kanya noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang tunay na nakisama sa kanya. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng kababaihan. Inakala ni Floyd na mayroon siya, ngunit ilusyon lamang ang lahat. Nanatili siyang walang alam sa lahat ng ito. Ngayong naayos na niya ang mga bagay sa panig ni Levi, ang susunod na hakbang ay upang harapin ang pinag-isang ecclesiastic order at ang CITES. Ayon sa intel ng kanyang mga subordinate, hindi nagpakita ang CITES pagkatapos ng kanilang naunang pagkatalo. Para silang nawala sa manipis na hangin. Hindi man lang sila makontak ni Gerton. Nangangahulugan ito na hindi matutuloy ang kanyang plano. Nais niyang malaman kung nasaan ang CITES at ihayag ang lokasyon kay Levi, upang silang dalawa ay mag-away. Pagkatapos ng ecclesiastic order ay muling magsama-sama, ang lahat ay magiging simple. Dahil ang una nilang layunin ay patayin si Levi, kailangan lang niyang palalin ang labanan. Hindi kailanman lalahok si Yartran sa mga pag-atake laban kay Levi. Matapos makipag-ugnayan sa kanila noong nakaraan, napagtanto ni Gloria na sila ay mga duwag. Ayaw nilang gumawa ng anuman, ngunit nais nilang anihin ang lahat ng mga benepisyo. Matapos ang pagkatalo kay Levi, hindi na sila nang ahas na sumali pa. Hindi na rin niya magawang makipag-ugnayan sa kanila dahil baka ilantad niya ang sarili. Anong iba pang puwersa ang maaaring makaapekto dito? Ay, tama, ang Esoteric Guild. Ito ay isang maalamat na pag-iral sa tabi ng ecclesiastic order. Gayunpaman, sila ay mula sa iba't ibang henerasyon. Sa katunayan, sila ay ganap na walang kaugnayan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa pag-iral ng iba. Tulad ng palaging sinasaliksik ni Gloria kung ano ang nangyayari sa labas, pamilyar siya sa bawat puwersa. Ayon sa kanyang kaalaman, ang Esoteric Guild ay mas mabangis pa kaysa sa Ecclesiastic Order. Sa kabutihang palad, hindi siya maapektuhan ng Esoteric Guild. Kung hindi, kailangan din niyang i-target ang mga ito. Ngunit ngayon na iniisip ko ito, nangangahulugan ba ito na maaari kong lumunin ang Thurgest mula sa Esoteric Guild? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3420. Dumating si Levi sa Yartran. Kapag naging matagumpay ang lumalamon na espiritual na buto, hindi na siya magkakaroon ng anumang pinakamataas na limitasyon pagdating sa paglamon. Nangangahulugan ito na maaari niyang kainin ang anumang bagay hanggat gusto niya. Kapag dumating ang sandaling iyon, lalamunan siya hanggat maaari at maabot ang kanyang pinakamataas na rurok. Noon lang siya makakalaban ni Levi. Marami pa ring bagay na gustong kainin ni Gloria, gaya ng spiritual ley line. Naisip niya na dahil ang lahat ay maaaring lamunin, kasama na rin ang mga espiritual na linya ng ley. Matapos malaman ang tungkol sa pamamaraan ng paglamon, naisip niya na ang mga espiritual na linya ng ley ay tiyak na malalamon din. Nagpadala na siya ng mga tao upang hanapin ang ecclesiastic order at ang super spiritual na linya ni Yartran. Tulad ng para sa mga espiritual na linya ng ley sa panlabas na mundo, alam din niya ang tungkol sa mga ito. Lahat sila ay nasa South Pole.
Kung kaya niyang lalamunan ang Ecclesiastic Order at ang super spiritual na laylay ni Yartran, kung saan sila umaasa para mabuhay, siguradong hindi makakapantay si Levi sa kanya. Sa pag-iisip tungkol sa layuning iyon, huminga ng malalim si Gloria at nanginginig sa pananabik. Ito ay sobrang nakakatakot. Ang plano ni Gloria ay ipagpaliban si Levi hanggat maaari habang mabilis na lumalago ang kanyang kapangyarihan. Mabilis siyang bumalik sa Ecclesiastic Order at nagpatuloy sa kanyang plano. Kasunod nito, ang balita tungkol kay Levi ay patuloy na nagmumula sa Ecclesiastic Order. Pinag-usapan nila kung paano walang pakialam si Levi sa Holy Guild o sa Ecclesiastic Order. Naisip niya na kahit nagkaisa sila, rabble lang sila. Higit pa rito, nagawa niyang takutin ang mga ito. Sa pagprotekta ni Levi sa North Pavilion, ang Ecclesiastic Order ay hindi nang ahas na umatake. Maging ang top 10 nanograms Holy Guild ay natakot kay Levi, kasama na si Solocus. Kung hindi, direkta nilang haharapin si Levi pagkatapos ng pagkakaisa ng Ecclesiastic Order. Sa halip, patuloy silang natakot na gawin iyon. Hindi man lang sila nang ahas na sirain ang North Pavilion. Ang lahat ay bahagi ng plano ni Gloria, nais niyang palalin ang hidwaan sa pagitan ni Levi at ng Ecclesiastic Order. Kinaladkad niya ang halos lahat ng miyembro ng Ecclesiastic Order dito. Galit na galit ang lahat. Maging si Solocus ay hindi maiwasang maapektuhan nito. Ito ay isang patunay kung gaano katangi ang mga pamamaraan ni Gloria. Maging ang top 10 nanograms Holy Guild ay galit na galit. Ang balitang ito, na sinadya upang maghasik ng kaguluhan, ay totoo. Natakot sila kay Levi kaya naman galit na galit sila. Nagngangalit sila, ngunit walang magawa. Wait lang, Levi. Pagkatapos pagisahin ang Ecclesiastic Order, tiyak na papatayin ka namin. Inaabangan ng lahat ang sandaling iyon. Kung gusto nating patayin muli si Levi, dapat tayong maging handa. Maaari lamang tayong magtagumpay, ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Kung ang isang sitwasyon tulad ng nakaraang panahon ay mangyari muli, ang Ecclesiastic Order ay magiging peklat ng kahihiyan magpakailanman. Hinding-hindi na natin may taas ang ulo natin. Dapat kumpleto ang 9 Guild. Sasalakayin natin siya ng ating pinaka-nakakatakot na lakas. Pagtiisan na lang natin kahit saglit pa. Maraming problema na nauugnay sa pag-iisa ng Ecclesiastic Order. Papatayin natin si Levi pagkatapos ayusin ang lahat ng problema, mungkahi ni Solocus. Nakuha ko. Nagsimula ng umasa ang lahat. Sa pagpindot sa kanyang mga network, sinimulan ni Gloria na hanapin ang lokasyon ng CITES sa lahat ng dako. Gusto niyang gamitin ang CITES para kalabanan si Levi. Samantala, hindi rin nanatiling walang ginagawa si Levi. Pagkalabas ng North Pavilion, dumiretso siya sa Zarain para hanapin si Yartran. Una, gusto niyang i-settle ang score. Pangalawa, gusto niyang imbestigahan kung sino ang nakikipag-ugnayan kay Yartran. Hinihintay na ni Blackhawk si Levi. Mr. Garrison, pagkatapos ng mahabang investigasyon, natuklasan ko kung nasaan ang Yartran. Inihayag ni Blackhawk ng buong pagmamalaki, na parang inaangkin niya ang kredito para dito. Okay, dalhin mo ako doon. Makikita ko kung gaano kalakas si Yartran ngayon, ani Levi. Hindi nagtagal, dinala ni Blackhawk si Levi sa Yartran. Ang lokasyon ay nasa gitna ng isa sa pinakamalaking rainforest sa Zarain. Ang rainforest ay isang natural na kalasag. Hindi katakataka na doon nagtago si Yartran. Nang dumating si Levi, sumigaw siya, narito si Levi upang bisitahin ang Yartran. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong Yartran na parang dagandong ng dumadagandong na kulog.